Mateo, ang henyo. Credit to the author. M2351-60. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Imposible yun, di ba? Bakit biglang tumaas ng ganito kalaki ang puntos ng Diyos ng digmaan ni Mateo? Hindi naman siguro si Mateo yung tanggang nakakaintindi ng batas ng oras, di ba? Hindi pa siya nakapasok sa God of War Golden List noon. Nabalitaan kong hindi mataas ang cultivation realm ng batang ito, pero ang lakas niya sa pakikipaglaban ay napakalakas, dahil naunawaan niya ang dalawang uri ng kapangyarihan ng mga batas. Ngayon lang niya napagtutuunan ng pansin ang lakas, hindi ba niya nararamdaman na huli na ang lahat? Sa Cloud Age City, pinag-uusapan ng lahat si Mateo na kakapasok lang sa God of War Golden List. Wala nang ibang pagpipilian. Siya ang sentro ng atensyon sa simula pa lang. Ngayong muling lumitaw siya sa paningin ng lahat, agad nitong nakuha ang atensyon ng lahat. Pagdating ng huling 10 taon, halos wala ng pag-asa ang mga nasa huling ranggo. Bawat isa sa kanila ay nababagot, at natural lang na kailangan nilang maghanap ng mga paksang mapag-uusapan. Napakalinaw, si Mateo ay isang uri ng taong may matinding puwersa. Kaya naman mas lalong nabigyan siya ng atensyon ng lahat. Lalo na si Anton at ang kanyang grupo, hiniling nila na isugal ni Mateo ang kanyang buhay at hindi makapasok sa top 10 sa huli. Sa ganoong paraan, makakagawa sila ng mga pangungutya hanggat gusto nila. Sa ilang, 2 figure ang kasalukuyang mabilis na sumusulong. Ang isa ay kalmadong parang bundok, ang isa naman ay napakaganda na maaaring magpamula ng mga bulaklak at magtago ang buwan. Ang dalawang ito ay natural na sina Walter at Leandro na nagsasanay sa Myriad Beast Battle Plane. Kakaiba. Ang layo na ng nilakad natin, pero bakit wala tayong nakasalubong kahit isang mabangis na halimaw? Base sa mga karanasan natin noon, dapat mas marami pang mababangges na halimaw dito. Tanong ni Leandro na may pagtataka. Bahagyang nalungkot ang tingin ni Walter at kumunat ang noo niya at sinabing, maaari kayang nalinis na ito ng iba noon. Imposible. Ang mababangges na halimaw sa rehiyong ito ay napakalakas. Kahit na pumasok tayo, kailangan din nating mag-ingat. Kapag napunta tayo sa isang mabigat na kobkob, mahihirapan tayong makatakas sa kamatayan. Sa Cloud Age City na ito, bukod sa atin, sino pa ang may ganitong kakayahang ito? Agad na itinanggi ito ni Leandro. Sabi ni Walter, tama ang sinabi mo, pero medyo kakaiba nga. Parang may mga aktibidad doon. Pumunta ka at tingnan mo. Napakatalas ng kanyang pangunawa, bahagyang nadarama na tila may mahahalagang alon-alon sa malayong harapan. Ang mga teknik ng paggalaw ng dalawang tao ay napakabilis, at agad na sumugod. Biglang natigilan ang dalawa sa eksenang nasa harap nila. Sa harap nila ay isang dagat ng mababangges na hayop. Mayroong hindi bababa sa ilang libong mababangges na halimaw na umuungal ng walang kabuluhan, sumusugod patungo sa kung saan sa dagat ng mga halimaw. Tila may kung anong napukaw ang mababangges na halimaw na ito. Para silang lahat na baliw. Ika-7 kalawakan at ika-8 kalawakan, mababangges na halimaw na emperador ng langit. Bukod pa rito, mababait pa nga ang mga ito na may napakataas na pag-unawa sa mga batas. Mayroong ilang libo sa kanila na sabay-sabay na sumisigaw sa ilang. Masyadong nakakagulat ang eksenang iyon. Sa dagat ng mga halimaw, tila may isang figure na paminsan-minsang lumilitaw, hindi makakita ng malinaw. Tila nawawala na ng gana ang mga mababangges na halimaw na iyon sa taong iyon. Medyo mapatla ang kutis ng dalawang tao. Ang mga marahas na pag-ataking iyon ay nagpang-inag sa kanila sa takot. Walter, itong ang eksenang ito, kaya mo ba itong harapin? Nilunok ni Leandro ang kanyang laway at sinabing. Matiim na tumingin si Walter at umiling, mamamatay ng walang duda. Sabi ni Leandro, ikaw ang numero 1 sa God of War Golden List, at ako ang pangalawa. Kahit tayo ay hindi kayang hawakan iyon, kung gayon. Sino ang nasa dagat ng mga halimaw? Natahimik si Walter. Totoo ngang malalakas sila, pero sa harap ng isang nakatakot na kawan ng mga halimaw, imposibleng mabuhay pa sila. Ang mababangges na halimaw na ito ay may iba't ibang uri. Ang mga batas na nauunawaan ay magkakaiba.
May mga batas na nagkataong pumihil lang sa batas ninyo, kaya magiging lubhang hindi komportable ang mga martial artist. Bukod pa rito, dahil kinubkob ng napakaraming mababangas na halimaw, ang banal na asensya ay isang malaking problema. Ang divine essence ng mga powerhouse ng Heavenly Emperor ay napakalawak, ngunit ang kanilang mga galaw ay kumukonsumo rin ng maraming divine essence. Sa harap ng napakaraming mababangas na halimaw, ang bilis ng pagkonsumo ng kanilang divine essence ay biglang tumaas. Dahil sa pagpatay ng 2 taong ito sa lahat ng dako, sa pinakamaraming pagkakataon ay nahaharap sila sa pagkubkob ng mahigit 30 mababangas na halimaw. Ilang libong mababangas na halimaw, hindi nila ito nagawang isipin. Biglang nanigas ang mga mata ni Walter. Naging seryoso ang tingin niya, at huminga ng malalim ng malamig na hangin. Man! Anong natuklasan mo? Tanong ni Leandro. Sabi ni Walter, napansin mo ba na ang mababangas na halimaw sa paligid ng figurang iyon, ang kanilang tempo ay ibang-iba sa panlabas na paligid. Itinuon ni Leandro ang kanyang tingin at tumingin sa paligid, at natuklasan niyang totoo nga iyon. Kahit hindi kalakihan ang sakop nito, natural lang na mapapansin niya ito sa isang sulyap gamit ang kanyang paningin. Ngayon lang, dahil masyadong nakakagulat, kaya hindi napapansin ang detalyeng ito. Totoo talaga. Nasa kalagitnaan na ng pagsasalita si Leandro nang biglang nabago ang ekspresyon ng mukha niya at napasigaw, hindi siya yun, di ba? Hindi ito posible. Naging seryoso ang tingin ni Walter at sinabi niya, sino pa ang nariyan sa tabi niya? Sa totoo lang, ikaw mismo ay nasa isip mo na iyan, hindi ba? Gulat na sabi ni Leandro, siya. Talaga bang nagtagumpay siya? Pero batas iyon ng panahon. Biglang sumili ang bahid ng kalungkutan sa mukha ni Walter. Malinaw na ang haka-hakang ito ay nagparamdam sa kanya ng kaunting pagkatalo. Paano kung batas ng panahon? Gaano man ito kahirap, mayroon din namang nakakaintindi nito. Kaya nga ng Heavenly Emperor Deep Secrets, bakit hindi niya kaya? Nakakalungkot na wala ng oras. Kung hindi, gugustuhin ko talagang intindihin ang batas ng panahon, sabi ni Walter. Hindi naman sa hindi niya maintindihan ang batas ng oras, kundi masyadong maikli ang oras. Isang maikling 1,000 taon, kung gugustuhin mang maunawaan ang batas ng oras, ito ay isang bagay na imposible lamang. Naniniwala si Walter na ang Heavenly Emperor Profound Secrets ay tiyak na dumaan din sa hindi mabilang na taon upang maunawaan ang batas ng oras. Hanggat bibigyan siya ng oras, tiyak na mauunawaan niya ang batas ng oras. Hindi alintana kung ito ay 10,000 taon, 100,000 taon, o 100 milyong taon. Ngunit ayaw siyang bigyan ng oras ng banal na lahi. Gayunpaman, ang hindi niya nagawa ito ni Mateo. Gumamit lamang siya ng maikling panahon na 1,000 taon at naunawaan ang batas ng panahon na kilala bilang kataas-taasang batas. Ang ganitong uri ng talento ay masyadong nakakatakot. Hindi, dumating si Mateo ng 100 taon kaysa sa kanila, na nangangahulugang 800 lang ang ginamit ni Mateo sa loob ng maraming taon at nakamit ang dakilang gawaing ito. Pinagtatawanan pa rin namin siya dati dahil sa pagkapit niyan. Ngayon, anong kabalintunaan? Lumalabas na ang talento natin ang masyadong pangit, padalos-dalos na pinag-uusapan ang talento ng iba. Sabi ni Leandro nang may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Ang pagkakaroon ng pangalawang pwesto sa Cloud8 City, makikita kung gaano siya katiwala sa sarili niyang talento. Kailangang malaman ng isa, ang mga nakapasok sa Primeval War Realm ay pawang mga batang hindi mahuhulaan, ang kanilang mga talento ay lubhang nakakatakot. At siya at si Walter ang pinakamalakas sa mga batang ito na hindi mahuhulaan. Mayroon silang sapat na dahilan para maging mapagmataas. Kaya naman, nang mapilit si Mateo na intindihin ang batas ng oras, labis silang nandidiri sa kanilang mga puso. Ang batas na kahit sila ay hindi kayang intindihin, anong karapatan ni Mateo na intindihin ito? Kahit na maiintindihan niya, imposible rin iyon sa loob ng 1,000 taon. Napangiti rin si Walter ng mapait at sinabing, hindi lang ikaw. Bawat tao sa lungsod ay nanunuya sa kanya, pinagtatawanan ang kanyang kamangmangan, pinagtatawanan ang kanyang labis na pagpapahalaga sa kanyang sariling kakayahan. Dati ko ring inakala na may katuturan ang ganitong uri ng pangungutya. Ngunit ngayon, walang awang sinasampal ng katotohanan ang mga mukha.
Sa pag-unawa sa batas ng oras, ang kanyang manatamo mula sa paglalakbay na ito sa Primeval War Realm ay mas malaki kaysa sa sinuman sa atin. Sa loob ng ilang daang taon na ito, naramdaman nila na ang kilos ni Mateo ay napaka-inosente. Ang pagkaalam kung paano gumawa ng sariling pagpili ang siyang nagpapakilala sa isang matalinong tao, at sa ganoon lamang, makakamit ng isang tao ang mga dakilang bagay. Malinaw na hindi alam ni Mateo kung paano pumili. Pero ngayon, gumamit si Mateo ng aksyon para sabihin sa kanila na mali sila. Ganoon lang ang tingin ng dalawa mula sa malayo. Gusto nilang makita kung gaano kalakas si Mateo na nakakaintindi ng batas ng oras. Habang tumatagal, lalo silang nababahala. 2,352. Paano? Paano siya nakakakuha ng punto sa God of War? Pag-agaw lang yan. Baka sa mukha ni Leandro ang matinding galit, pakiramdam niya ay nakakahiya ang paraan ng pagkilos ni Mateo. Sa gitna ng dagat ng mga halimaw, umasa si Mateo sa kanyang makapangyarihang pormasayon ng espada upang patayin ang kanyang pagpasok at paglabas. Ang resulta ay ang lugar na iyon ay parang isang lugar na walang taong nakatira. Sa ilalim ng pagkakaugnay ng batas ng oras at batas ng espasyo, napakahirap para sa mga pag-atake ng mababangges na halimaw na ito na saktan si Mateo. Ngunit ang pormasayo ng espada ni Mateo ay maaaring magdulot ng nakamamatay na suntok sa mababangges na halimaw na ito. Kaya naman, tila isang napakagandang tanawin ang tagpong ito, ngunit sa totoo lang, si Mateo ay kasing tatag ng bundok tay. Ngunit ang tingin ni Walter ay napakaseryoso, at sinabi niya, bagamat hindi mataas ang kanyang kaharian, ang kanyang lakas ay napalakas. Dahil kayang kontrolin ang 1,000 pinakamataas na kayamanan ng espiritu ng emperador sa langit, ang kanyang puwersa ng kaluluwa ay sadyang napakalakas. Isa pa, ang paggamit ng iba't ibang batas ay talagang mahusay. Ang lalaking ito ay walang kahinaan na maaaring pagsamantalahan. Gulat na tumingin si Leandro kay Walter. Hindi niya inaasahan na ang mapagmataas na si Walter ay may ganoong kataas na pagpapahalaga sa isang tao. Pero nang marinig ang pagsusuri ni Walter, naramdaman din niya na masyadong halimaw ang lalaking ito. Kung hindi papansinin ang ibang bagay, kundi ang pagkontrol lang sa 1,000 espada, ang lakas ng kanyang soul force ay maituturing na nakakatakot. Biglang sumulyap si Leandro kay Walter, kumikislap ang mga mata habang sinasabi, sa bilis niya, ang posisyon nating dalawa ay hindi ligtas. Nang marinig iyon ni Walter, hindi napigilan ang ekspresyon niya na manigas. Umalis ka. Naging seryoso ang ekspresyon ni Walter, at agad siyang umalis. Sino sa mga henyong ito ang hindi mayabang sa puso at mayabang sa ugali? Kahit na mas malakas ang talento ni Mateo kaysa sa kanila, ayaw pa rin nilang matalo kay Mateo. Bago ito, medyo kalmado pa rin ang 2 taong si Walter. Dahil wala pang sino mang maaaring magbanta sa kanila. Pero ngayon, nang makita nila si Mateo na nangangaso ng mababangges na hayop ng may napakataas na kahusayan, biglang tumaas ang presyon. Pagkatapos ni Mateo na harapin ang sunod-sunod na mababangges na halimaw na ito, makakakuha siya ng libu-libong puntos ng Diyos ng digmaan kahit ano paman. Lumipas ang 1 pang taon sa isang kisap mata. Umabot ito sa araw na muling inilabas ang God of War Golden List. Agad na naging masigla ang Cloud 8 City. Maagang-maaga pa lang, punong-puno na ng tao ang harapan ng Central Plaza ng Cloud 8 City. Nakakagulat na naroon si Anton. Anton, sa tingin mo ba ay papasok sa top 2,000 ang batang yan kay Mateo ngayon o hindi? Tanong ni Landon kay Anton. Hey, sa tingin mo ba talaga ay repolyo ang mga puntos ng Diyos ng digmaan? Kung mas mataas ang rango, mas mababa ang mga puntos ng Diyos ng digmaan na makukuha mula sa pangangaso ng mababangges na hayop. Pumasok na siya sa rango ng mahigit 2,000. Dahil sa kagustuhang makakuha muli ng maraming puntos ng Diyos ng digmaan, kakailanganin niyang manghuli ng mas malalakas na mababangges na hayop. Gamit ang lakas ng kanyang Fourth Firmament Heavenly Emperor, hey. Matatag na sabi ni Anton. Tanga nga. Sa simula, napakatalino niya. Bakit pa niya kinailangang intindihin ang batas ng panahon? Ngayon, ilang taon na lang ang natitira. Tapos lumabas siya, gusto na naman niyang makipagkompetensya. Paano naging ganito kadali ang isang bagay? Oo. Kung magtatagumpay siya ng ganito, hindi ba magiging katatawanan ang milyon-milyong henyo ng Primeval War Realm?
Maraming tao ang sumang-ayon kay Anton sa karamihan. Tutal, ang paraan ng paggawa ni Mateo ng mga bagay-bagay ay nagparamdam sa maraming tao na hindi kapanipaniwala. Natural lang na siya rin ang naging tampulan ng pangungutya. Biglang may nabasag na bitek sa kawalan. Isang napakalaking gintong libro ang biglang sumabog. Unti-unting nabubuksan ang libro. Lahat ay puno ng inaasahan. Di nagtagal, isiniwalat ng pahina ng libro ang dulo ng malaking bato ng yelo. Isang malaking gininto ang pangalan ang lumitaw sa harap ng lahat. Unang pwesto, si Walter, 3,157,321 puntos ng Diyos ng digmaan. Nang makita ang pangalang ito, lahat ay tumingin na ito ay inaasahan. Kahanga-hanga talaga. Sa loob ng isang taon, nakakuha na naman si Walter ng 10,000 puntos ng Diyos ng digmaan. Kapag naabot na niya ang kanyang ranggo, kaya pa rin niyang umangat ng ilang libo sa isang taon, ang kanyang lakas ay talagang kahanga-hanga. Wala na talagang makakaagaw ng atensyon ang posisyon niya sa unang pwesto. Hindi rin naman ito kayang abutin ni Leandro. Kahit na ilang beses na silang namangha, nang makita nila ang ranggo at puntos ni Walter sa God of War, hindi pa rin mapigilan ang lahat na muling mapasigaw sa pagkamangha. Sa loob ng 1,000 taon, si Walter ay naging isang pamantayan, nagiging isang kababalaghan. Mula sa unang paglabas ng God of War Golden List, matatag na ang pag-okupa ni Walter sa unang pwesto. Kailangang malaman ng isa, noong unang beses na inilabas ang God of War Golden List, gumugol si Walter ng ilang dekada para unawain ang batas ng oras. Kalaunan, nang ilabas ang God of War Golden List sa pangalawang pagkakataon, iniwan na ni Walter ang mga tao sa alabok, unti-unting winasak si Leandro. Kalaunan, lalong lumaki ang agwat sa pagitan nilang dalawa. Muling nabuksan ang mga pahina, at ibinunyag ang pangalawang pwesto na si Leandro. Ang kanyang mga puntos para sa Diyos ng digmaan ay tumaas din sa mahigit 2.5 milyon. Sa mas mababang bahagi, biglang bumaba ang ikatlong pwesto sa 1.7 milyon. Lumaki ng lumaki ang agwat. Talagang nawala si Gene Lee sa top 10. Ang kompetisyon para sa top 10 ay talagang lalong nagiging matindi. Nandyan din si Tyren, nasa ika-10 pwesto na siya, ang mga nasa likuran ay masugid na humahabol. Mula sa ika-8 pwesto hanggang ika-15 pwesto, hindi naman ganoon kalaki ang agwat. Kung may makakalusot sa usapin ng pag-unawa, malamang ay mabilis silang makakalampas. Habang unti-unting binubuklat ang mga pahina, lalong umiinit ang diskusyon ng lahat. Ang mga gininto ang pangalan ng nangungunang 10 tao ay nagningning ng husto at mas malaki ng maraming sukat kaysa sa mga pangalan ng ibang tao. Noong nakaraan, wala na talagang gaanong pakinabang sa panunood. Kahit na may ilang pagbabago sa ranggo, at hindi nakapasok sa top 10, lahat ay walang saysay. Gayunpaman, may isa pang pangalan na labis na ikinababahala ng lahat, na siyang Mateo. Noong huling inilabas ang God of War Golden List, unang beses na nakapasok si Mateo sa God of War Golden List, na nagdulot na ng matinding sensasyon. Sa pagkakataong ito, gusto ng lahat na makita kung bumaba ba ang ranggo ni Mateo, o uusad muli. Pagkatapos noon, unti-unting bumilis ang pagbuka ng mga pahina hanggang sa kumalat na ito sa huli. Nakasanayan na ng lahat na maghanap mula sa likuran. Ngunit matapos ang kalahating araw na paghahanap, hindi rin nila mahanap ang pangalan ni Mateo. May nakakita na ba sa pangalan ni Mateo? Nabasa ko na hanggang ika-1,500 na pwesto mula sa likuran pero hindi ko nakita. Malamang ay wala siya sa top 3,000, di ba? O baka patay na siya at hindi lang natin alam. Nahanap ko na. Ito. Anong problema? Anong lugar yan? 5. Ika-553 pwesto. Paano ito naging posible? 500 pataas ang ranggo. Sabay-sabay na sumabog ang mga tao. Tumingin ang lahat sa direksyon ng mga nasa ika-500 na ranggo at nakita nilang nakakagulat na nasa ika-553 na posisyon ang pangalan ni Mateo. Pagpopromote ng 2,000 na lugar sa loob ng isang taon. Masyado rin itong kakaiba, di ba? Ika-553 pwesto, 634,365 puntos ng Diyos ng digmaan. Nakakuha siya ng 500,000 puntos ng Diyos ng digmaan sa loob lamang ng isang taon. Hindi naman siguro magkakamali ang God of War Golden List na ito, di ba?
Noong unang inilabas ang God of War Golden List, gumamit si Walter ng 30 taon at nakakuha lamang ng 500,000 God of War points. Isang taon lang naman ang ginamit ni Mateo at nakamit niya ito. Sa gitna ng karamihan, si Anton ay lubos na natulala. Mahigit 500,000 puntos ng Diyos ng digmaan sa isang taon, ang puwersa ng pagsabog na ito ay parang isang sledgehammer na nagpamangha sa kanyang buong pagkatao. Handa na sana siyang kulitin si Mateo, ngunit ang halagang 500,000 ay ikinagulat niya. Sa bilis na ito, hindi ba't kahit ang posisyon ni Walter ay malalagay sa panganib? Sa sumunod na 8 taon, 500,000 sa isang taon, iyon ay 4 na milyong puntos ng Diyos ng digmaan. Isa itong tempo na humahamon sa langit. Hindi, sandali. Habang tumataas ang ranggo niya, mas mababa ang puntos na makukuha ng Diyos ng digmaan kapag nangangaso ng mababangges na hayop. Ngayon, kahit ang bilis ni Walter na makakuha ng God of War points ay bumaba na. Lalo na si Mateo. 2,353. Siguro'y napunta siya sa Myriad Beast Battle Plane. Kung hindi, imposibleng makakuha ng ganito karaming puntos ng God of War sa loob ng isang taon. Kalokohan. Hindi mo ba alam na si Walter ay nasa Myriad Beast Battle Plane din? Nakakuha lang siya ng ilang 10,000 puntos. Ibig sabihin lang niyan ay masyadong mataas ang kahusayan ni Mateo. Maaari kayang talagang nauunawaan niya ang batas ng oras. Imposible yan. Kahit si Walter ay hindi maintindihan. Kaya anong karapatan niya? Mahigit 500,000 puntos ng God of War sa isang taon, ang bilang na ito ay ikinagulat ng lahat ng mga hindi mahuhulang bata sa lungsod. Kaya naman, pinag-iisipan ni Mateo kung paano nakakuha si Mateo ng napakaraming puntos mula sa Diyos ng digmaan. Iba-iba ang opinyon ng lahat tungkol sa bagay na ito. Kahit sino pa man, hindi rin nila ito maipaliwanag. Dahil maliban kay Mateo, walang makakagawa nito. Hindi rin kaya ni Walter. Kaya naman, lahat ay naghintay para makita ang update ng God of War Golden List sa susunod na taon. Ang isang taon ay parang isang pitik lang ng daliri. Ang araw kung kailan muling inanunsyo ang God of War Golden List ay napakabilis dumating. Hindi ako naniniwala na kayang baligtarin ng lalaking ito ang kalangitan. Napakataas na ng ranggo niya ngayon. Malaki ang mababawasan sa puntos ng God of War na makukuha niya. Kung makakakuha siya ng 200,000 sa pagkakataong ito, magiging kahanga-hanga na ito. Buong kumpiyansa ang hula ni Anton. Ganoon din ang naramdaman ng lahat. Hindi naman sa minamaliit nila si Mateo, kundi dahil hindi maiiwasan ang ganitong kalakaran. Kasabay ng pagtaas ng ranggo, ang pagkuha ng mga puntos ng God of War ay lalong magiging mahirap. Kahit nahigaitan pa ng lakas mo sa pakikipaglaban ang lahat, palagi ka pa ring lalampas sa limitasyon ng sarili mong lakas. Sa loob lamang ng 1,000 taon, paano magiging posible ang patuloy na pagbuti, at walang katapusang paghamon sa mga mababangges na hayop na may mataas na antas? Hindi ito makatwiran. Sa tingin ko rin, ang mga puntos ng Diyos ng digmaan na nakuha niya sa pagkakataong ito ay dapat nasa pagitan ng 200,000 hanggang 300,000. Sa pagkakataong ito sa susunod na taon, tiyak na mas mababa pa ito. Sa pagitan ng 100,000 hanggang 200,000. Man, dapat ganito. Matagal na siyang hindi kumikilos, normal lang ang pagkakaroon ng outbreak period. Pero dito rin natatapos ang lahat. Kalaunan, dahan-dahan lang ito ng dahan-dahan. Talagang nakakasakal ang top 10. Pero hindi na dapat maging problema ang pagpasok sa top 30. Pinag-uusapan ng lahat ang limitasyon ng lakas ni Mateo at kinakalkula na ang huling resulta ni Mateo ay nasa pagitan ng 1.2 milyon hanggang 1.4 milyon. Sa bilis ng kasalukuyang trend, ang puntos ng God of War na ito ay sapat na para makapasok sa top 30. Pero sa kagustuhang mapasama sa top 10, wala talagang pagkakataon. Di nagtagal, muling nabuksan ang mga pahina ng gininto ang aklat. Baka sa mga mukha ng lahat ang pananabik. Ang unang pwesto ay kahanga-hanga pa rin, si Walter, nang walang kahit kaunting kapanapanabak. Pero ang ikinagulat ng mga tao ay ang katotohanang nakakuha si Walter ng kabuoang 130,000 God of War points sa pagkakataong ito, na umabot sa mahigit 3.28 milyon.
Nakakapangilabot na numero ito para sa kanyang ranggo. At sa pangalawang pwesto, si Leandro ay nakapagpataas pa ng mahigit 110,000 puntos ng Diyos ng Digmaan. Medyo nagulat ang lahat sa pagkakataong ito. Paano nakakuha si Walter ng napakaraming puntos ng Diyos ng Digmaan sa loob lamang ng isang taon? Kahit na casual siyang manghuli ng mababangges na hayop ngayon, imposible ring maabutin siya ni Leandro, hindi ba? Nandyan din si Leandro. Biglang nagpupumiglas ng husto ang 2 taong ito. Ano ba ang kinatatakutan nila? Hey, siguro, alam na nila ang biglaang paglitaw ni Mateo, hindi rin imposibleng natatakot silang maabutin niya. Hahaha. Paano nangyari yun? Kahit bigyan pa siya ng 100 taon, hindi niya pa rin kayang abutin. Ang mga salitang ito, natural na itinuring lamang ito ng lahat bilang isang biro. Walang sino man ang talagang seseryosohin si Mateo. Nagsimula pa lang si Mateo, habang ang puntos ni Walter sa Diyos ng Digmaan ay 6 na beses na mas mataas kaysa kay Mateo. Paano kaya maaabutan ang kakulangang ito sa loob lamang ng 7 taon? Ayon sa hula ng lahat, ang pinakamalaking posibilidad pa rin ay ang 2 taong ito ay gumagawa ng lahat para sa kanilang sarili. Paano nila nalaman na ang pressure ni na Walter at Leandro ay galing mismo kay Mateo? Simula nang makita nilang naiintindihan ni Mateo ang batas ng oras, tila nabaliw na silang dalawa, desperadong nangangaso ng mababangges na hayop. Patuloy nilang hinamon ang kanilang mga limitasyon, at nagsagawa ng walang pakundangang pagpatay. Sa loob lamang ng 1 taon, ang lakas ng 2 tao ay lumakas ng husto, at tumaas ng malaki. Gayunpaman, hindi sila nang ahas na magpabeya kahit kaunti. Dahil may humahabol mula sa likuran. Kung titingnan pa ng mas malalim, sinundan ng may matinding interes ang top 30. Ngunit, nang mabuksan ang mga pahina sa ika-30 na pwesto, nagulat ang lahat. Para lang makita na sa ika-3 pwesto mula sa ibaba ng pahina, isang gininto ang pangalan ang nakasulat ng kahanga-hanga, Mateo. Ika-28 pwesto, Mateo. Puntos ng Diyos ng Digmaan, 1,239,804. Sa sandaling ito, naramdaman ng mga hindi mahuhulang bata sa buong plaza na medyo nahihirapan silang huminga. Ang mga taong dati nang hula sa mga punto ng Diyos ng Digmaan ni Mateo ay sama-samang nawala ng boses ngayon. Ang dating maingay na plaza ay agad na tumahimik. Biglang may nagsalita ng medyo hindi sigurado, ito. Nakapasok na siya sa top 30. Hindi naman ako nanlalabo, di ba? 1 taon, 600,000 puntos ng Diyos ng Digmaan, talagang nabulag ako. Sa dami ng pagtaas niya sa ranggo, ang puntos ng Diyos ng Digmaan niya ay hindi naman bumaba, bagkus ay tumaas pa. Paano niya nagawa iyon? Sa gitna ng karamihan, biglang sumigaw si Anton ng may hysteria, siguro may pagkakamali ang God of War Golden List. Tiyak na may pagkakamali. 1 taon 600,000, paano ito magagawa ng isang tao? Hindi alam kung bakit, bigla siyang medyo nataranta. 1 taon, 600,000 puntos ng Diyos ng Digmaan, ang ganitong uri ng bagay ay sadyang sumire sa kanyang pangunawa. Tama, may pagkakamali siguro. Natuklasan na siguro ng lalaking ito ang butas ng mundong ito. Kung hindi, paano magiging mas maganda pa ang taon na ito kaysa noong nakaraang taon? Agad na sumang-ayon ang isang tao. Ganito siguro. Tingnan mo ang ranking niya sa susunod na taon. Kapag ang bagay na ito ay lumampas na sa kayang unawain ng lahat, nakasanayan na nilang hayaang lumipad ang kanilang mga imahinasyon, naghahanap ng lahat ng uri ng dahilan para itanggi ang hindi pangkaraniwang bagay na ito. Lalo na para sa mga henyong ito, ayaw nilang kilalanin na may mas malakas kaysa sa kanila. Sa ika-4 na taon, wala nang pakialam ang lahat kina Walter at Leandro. Ang atensyon ng lahat ay kay Mateo. Pagkatapos ng 1 taon, saang lugar kaya pupuntahan ni Mateo ang pagkakataong ito? Nang dahan-daang bumukas ang mga pahina ng gininto ang libro, muling tumigas ang ekspresyon ng lahat. Ika-13 pwesto. Mahigit 1.7 milyong puntos para sa Diyos ng Digmaan. Pagkalipas ng 1 taon, tumaas pa ng 500,000 si Mateo.
Bagamat medyo mas mababa ito kumpara noong nakaraang taon, napanatili pa rin ni Mateo ang mabilis na momentum ng paglago. Isang hakbang na lang ang layo niya sa top 10. Bilang resulta, ang ideya ng isang butas sa mga patakaran ay muling nagdulot ng malaking ingay. Hindi alam ni Anton kung paano ilalarawan ang kanyang nararamdaman. Ilang taon na ang nakalilipas, paulit-ulit niyang kinutya si Mateo, sinasabing katawa-tawa para kay Mateo ang gumawa ng isang padalos-dalos na pagtatangka sa huling minuto. Pero ngayon, siya na ang pinaka-nakakatawang tao. Gumamit si Mateo ng parang rocket na bilis ng pag-angat para patunayan ang kanyang kalokohan. Paano kung 10 taon na lang ang natitira? Baliw, baliw, baliw. Sobrang baliw talaga. Sa nakalipas na 10 taon, posible kayang magbalik ng malaki si Mateo. Hindi naman siguro unang pwesto ang inaasinta ng lalaking ito, di ba? Diyos ko, malapit na sa 3.5 milyong puntos ng Diyos ng digmaan, at patuloy pa rin itong lumalaki. Kung malalampasan niya ito, hindi ba magbabago ang langit? Sa oras na ito, may mga taong nakaisip ng posibilidad na ito. Hindi nila maiwasang mapuno ng takot. Mapoprotektahan kaya ang trono ni Walter na nasa unang pwesto sa huling 6 na taon? 2,354. Sa ika-5 taon, ang mga puntos ng Diyos ng digmaan ni Mateo ay lumago pa ng 450,000 na umabot sa 2.15 milyon. Sa ganitong paraan, gumamit si Mateo ng 5 taon at umakyat sa top 3 sa napakabilis na bilis. Nagulat ang buong lungsod. Walang makakaisip na sa nakalipas na 10 taon, ang gininto ang listahan ng Diyos ng digmaan ay talagang nagpabago ng takbo ng mundo. Pagkatapos ng halos 1,000 taon, mahigit 12,000 mga batang hindi mahulaan ang nakipaglaban ng husto bago nila nakamit ang mga resulta ngayon. Pero sino ang mag-aakala na 5 taon lang ang ginamit ni Mateo at umakyat sa ika-3 pwesto? Palakas ng palakas ang mga boses na nagtatanong. Palakas ng palakas ang pagtatanong sa isang butas sa mga patakaran. Malinaw na hindi lahat ay kumbinsido sa resultang ito. Ngunit ngayon, isang mas malaking tanong ang inilagay sa harap ng lahat. Iyon ay, kaya bang malampasan ni Mateo ang nangungunang 2 sa listahan ng ranggo? Kaya ba niyang makabawi ng hindi inaasahan sa huling sandali? Pinagpag ng 2 ito ang iba pa sa likuran nila. Biglang nagpursigi sina Walter at Leandro. Hindi naman talaga dahil kay Mateo yun, di ba? Biglang may mahinang nagsalita. Nagkaroon na ng ganitong argumento dati, pero pakiramdam ng lahat ay masyadong katawa-tawa ang argumentong ito. Pero ngayon, nang umakyat si Mateo sa ika-3 pwesto, biglang lumitaw muli ang ideyang ito sa isipan ng lahat. Sa pagkakataong ito, hindi na ito katawa-tawa para sa lahat. Kahit medyo katawa-tawa pa rin ang argumentong ito, ang bilis na pag-angat ni Mateo ay sapat na para seryosohin ito ng 2 nangungunang lalaki. Imposible yan. Paano malalaman nina Walter at Leandro na biglang lulobo ang mga puntos ng Diyos ng digmaan ni Mateo? Maaari nang kumpirmahin ngayon na kahit si Mateo, Walter, o Leandro, lahat sila ay nasa Myriad Beast Battle Plane. Siguro nagkita na sila. Hindi rin naman imposible. Dati, ang mga puntos ng Diyos ng digmaan nina Walter at Leandro ay malinaw na bumagal. Sa ilang taon na ito, nakamit nila ang mga bagong taas taon-taon. Malinaw na ginagawa nila ang lahat. Kung walang pakiramdam ng pressure, paano sila makakapagtrabaho ng ganito kahirap? May sigla at walang sigla, magkaibang-magkaiba ang mga iyon. Tinalo na nina Walter at Leandro ang lahat ng kalaban 5 taon na ang nakalilipas. Sa loob ng 10 taon, walang sino man ang makakahabol sa kanila. Kaya naman, kahit na magtrabaho sila ng husto, isa rin itong hamon sa kanilang sarili, at hindi nila ipipilit ang kanilang sarili hanggang sa limitasyon. Pero kung makakasalubong nila si Mateo at masasaksihan ang lakas ni Mateo sa pakikipaglaban, ibang-iba iyon. Malamang na mangyari ang ganitong sitwasyon. Sandaling nabigla ang lahat. Maaari kayang umasa talaga si Mateo sa kanyang lakas at nakakuha ng napakaraming puntos mula sa Diyos ng digmaan. Ang mga sumunod na ilang taon ay naging ganap na alitan ng 3 taong ito. Sa ika-6 na taon, nakakuha si Mateo ng karagdagang 400,000 puntos, umabot sa 2.55 milyon.
Isang hakbang na lang iyon para maabot ang 2.8 milyon ni Leandro. Tila nabalot ng matinding kaba ang lahat. Sa ikapitong taon, nakakuha pa rin si Mateo ng mahigit 400,000 puntos ng Diyos ng Digmaan, na umabot sa mahigit 2.97 milyon. Ngayong taon, nasa ikatlong pwesto pa rin si Mateo. Gayunpaman, ilang libong puntos lamang ang layo niya sa pangalawang pwesto. Walang duda, sa pagkakataong ito sa susunod na taon, papalitan ni Mateo si Leandro na nasa pangalawang pwesto, at magiging pangalawang pwesto ng God of War Golden List. Walang mag-aakala na si Leandro, na kasing tatag ng bundok tay, ay malalampasan pa ng iba balang araw. Totoo nga, sa ikawalong taon, nakakuha si Mateo ng isa pang 400,000 puntos ng Diyos ng Digmaan, nalampasan si Leandro sa isang iglap, at naging pangalawang pwesto sa Golden List ng Diyos ng Digmaan. Sa araw na ito, ang buong Cloud8 City ay nag-aalab sa pananabik. Naku naman, kahit matagal na akong handa sa isip ko, parang hindi pa rin talaga kayang gawin ang araw na ito. Ano ba yan? Hindi ko maintindihan. Kahit sina Walter at Leandro ay nakakakuha lang ng mahigit 100,000 God of War points sa isang taon. Paano niya nagawang umabot sa 400,000 kada taon? Nahulog na si Leandro. Sa ngayon, si Walter na lang ang natitira. Nalampasan na si Leandro. Ang natitira na lang kay Mateo ay ang huling kalaban, si Walter. Ang taong ito ay ang hindi kayang malampasan na pag-iral ng Cloud8 City. Isa siyang makapangyarihang kalaban na dahilan kung bakit hindi lahat ay nang-ahas na tumingin ng direkta sa kanya. Simula noong humigit kumulang ikalawang 100 taon, wala nang siman ang nang-ahas na higaitan siya. Ang paniniwalang ito ay lalong lumakas patungo sa huli. Pero walang makakaisip na sa nakalipas na 10 taon, isang lalaking hindi pa nakapasok sa God of War Golden List noon, ay biglang sumikat ng napakalakas, at nakarating sa pangalawang pwesto. At ngayon, ang puntos ng Diyos ng Digmaan ni Walter ay 3.98 milyon. Ang puntos ng Diyos ng Digmaan ni Mateo ay kasalukuyang 3.42 milyon. Mayroong pagkakaiba na 560,000 puntos ng Diyos ng Digmaan sa pagitan ng dalawa. Maaari ba itong malampasan? Sa halos 1,000 taon na pananatili sa Primeval War Realm, hindi kailanman natuklasan ng mga mahuhulang batang ito na sila ay magiging ganito kakabahan. Si Walter ba ang muntik nang ipagtanggol ang kanyang trono bilang numero 1, o si Mateo ba ang muling babalik na tila walang kabuluhan, umangat sa gitna ng kawalan, at umakyat sa tuktok? Ang suspense na ito ay hindi isisiwalat hanggang sa huling taon. Isang taon na naman ang lumipas sa isang iglap. Sa araw na ito, inilabas ang God of War Golden List. Nang lumitaw ang pangalan ni Walter, agad na nag-alab ang lahat sa pananabik. May bumulalas, 170,000. Ngayong taon, nakakuha si Walter ng 170,000. Dahil dito, makukuha na ang numero 1 trono. 4.15 milyon. Ito ang kasalukuyang mga puntos ng Diyos ng Digmaan ni Walter. Kasunod noon, si Mateo pala. 3.83 milyon. Ngayong taon, nakakuha si Mateo ng 410,000 puntos ng Diyos ng Digmaan. Ngayon, ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa ay 320,000. Hahaha, hindi pa rin ako nakarating. Sa wakas ay ipinakita na ni Walter ang kanyang galing sa huling sandali. Sa ganitong bilis, kailangan lang makakuha ni Walter ng 150,000 God of War points sa susunod na taon at tiyak na mananalo siya. Nang makita ni Anton ang resultang ito, hindi niya napigil ang matawa ng malakas. Sa wakas, nabigo pa rin si Mateo. Kahit alam niyang ang kasalukuyang pagganap ni Mateo ay sapat ng kahanga-hanga. Kahit alam niyang dahil lang iyon sa kakulangan ng oras ni Mateo. Pero, kahit hindi makuha ni Mateo ang unang pwesto, tuwang-tuwa siya. Basta't makakuha si Walter ng higit sa 150,000, magiging 470,000 ang agwat na iyon. Ayon sa kasalukuyang bilis ni Mateo, humigit kumulang mahigit 400,000 ito bawat taon, imposibleng labanan ang kalangitan sa susunod na taon. Ang resulta ay isang tiyak na conclusion. Nang makita ang resultang ito, maraming tao rin ang nakahinga ng maluwag. Tama na, hindi pa rin kayang malampasan. Napakalakas ni Walter.
Noon pa man ay matatag na siyang nasa unang pwesto ngunit nalampasan na siya ni Mateo sa loob ng 10 taon. Hindi ko talaga ito matatanggap. May kakaiba siguro. Siguradong may butas siya sa mga patakaran. Kung hindi, paano niya magagawang maging ganito kasutil? Ang mga naroon ay pawang mga batang hindi mahuhulaan, pawang mga bihirang henyo. Dahil malakas si Walter, unti-unti itong nagpatuloy, at sa loob ng 1,000 taon ng pagsusumikap. Matanggap nila ito. Pero gumamit si Mateo ng 1,000 taon para makakuha ng kaliwanagan tungkol sa Dao, at biglang sumulpat sa huling 10 taon para makipagkompetensya para sa mga ranggo. Bukod pa rito, 10 taon lamang ang ginamit niya at naabot ang pangalawang pwesto. Hindi nila kayang tanggapin ang ganoong bagay sa emosyonal na paraan. Siguro, hindi lang sila umaasang madurage. Sa ika-10 taon, bukod sa top 30, halos lahat ay bumalik sa Cloud8 City. Wala nang saysay ang patuloy na paglilinang. Naghihintay ang lahat para sa huling paglabas ng God of War Golden List. Ang paglabas sa pagkakataong ito ang magtatakda kung sino ang makakakuha ng huling 10 pwesto. Biglang kumislap ang ilang sinag ng liwanag. Biglang may ilang dosenang karagdagang tao sa lugar ng muling pagsilang. Maliwanag, dumating na ang oras, at lahat ay inihatid pabalik. 2,355. Blanko pa rin ang mga mukha ng mahigit 30 taong ito nang bumalik sila sa lungsod. Malinaw na hindi pa rin sila nakakabawi sa kanilang katinoan. Kanina lang, bawat isa sa kanila ay nasa isang madugong labanan pa rin. Pero sa isang iglap, sila ay inilipat pabalik. Lalo na sina Mateo, Walter, at Leandro, halatang hindi nila alam kung ano ang gagawin sa oras na ito. Kanina lang, muntik nang mamatay si Mateo dahil sa mga atake ng isang malaking grupo ng mababanges na halimaw. Pareho sina Walter at Leandro. Mabilis na nag-adjust ang tingin ni Walter sa kasalukuyan at nakita niya si Mateo sa karamihan. Akmang lalapit na sana siya para bumati nang mapalibutan siya ng isang malaking grupo ng mga tao. Walter, ilang God of War points ang meron ka ngayon? Isang malakas na nasa ranggong 40 pataas ang agad na lumapit para magtanong. Nagulat si Walter at sinabing, 4.34 million, bakit? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, agad na bumakas sa mga mukha ng lahat ang matinding kaligayahan. Hahaha, wala nang pag-asa ang kasuklam-suklam na batang yan. Sa pagitan ng 500 at 10,000, imposibleng mahabol ng baliw na yan. Tuwang-tuwa na sabi ng makapangyarihang yan. Kumunat ang noo ni Walter at sinabing, anong agwat ng 500 at 10,000? Ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Nang sabihin niya iyon, agad na napuno ng matinding galit ang maraming tao sa karamihan, lalo na si Anton. Walter, pakiramdam namin ay napaka hindi makatarungan para sa iyo. May isang punk na gumamit ng panlilinlang, at kaya niyang maabot ang 400 hanggang 500,000 puntos ng Diyos ng digmaan sa isang taon, at pilit na umaakyat sa pangalawang pwesto mula sa likuran. Oo nga, maswerte ka at nanindigan ka at ginamit mo ang iyong lakas sa huling sandali, at walang awang tinalo siya. Unang pwesto, unang pwesto. Ang lakas niya talaga ay hindi lang basta palabas, para makakuha ng 170,000 God of War points sa isang taon. Gaano ba katalino si Walter? Mabilis niyang naunawaan kung ano ang problema mula sa mga salita ng mga taong ito. Si Mateo ang pinag-uusapan ninyo, di ba? Hindi siya gumamit ng panlilinlang. Nasa pangalawang pwesto na pala siya. Nakakatakot talaga. Gulat na tumingin din si Walter kay Mateo habang sinasabi ito. Natigilan ang lahat, at biglang tumahimik. Personal na ipinagtanggol ni Walter si Mateo. Hindi naman maling gamot ang nainom ng lalaking ito, di ba? Hindi gumamit ng panlilinlang. Paano nangyari iyon? Gamit ang lakas mo, mahigit 100,000 puntos lang ang nakukuha mo sa God of War bawat taon. Mas malala pa siya sa iyo pero nakakakuha ka talaga ng 400 hanggang 500,000 puntos sa isang taon. Masyadong hindi makatwiran ito. Sabi ni Anton nang may hindi makapaniwalang tingin. Pero umiling si Walter at sinabing, noong nakikipaglaban si Mateo sa Myriad Beast Battle Plane, nakita namin ito ni Leandro mismo. Naunawaan na niya ang batas ng oras.
Ang mga batas ng oras at espasyo na sabay na pinakawalan, kasama ang pinagmumulan ng sword daw at pinagmumulan ng formation daw, ang kanyang lakas ay hindi pa nababawasan ng akin. Bukod pa rito, ang kapangyarihan ng kanyang sword formation ay kayang harapin ang daan-daan at libu-libong mababanges na halimaw ng sabay-sabay. Ang kahusayan ng pagkuha ng mga puntos ng God of War ay mas malakas kaysa sa atin. Kahit na medyo pinalabis ang 400 hanggang 500,000 sa isang taon, hindi talaga siya gumamit ng panlilinlang. Kasabay nito, isang bahid ng pangungutya ang sumilay sa magandang mukha ni Leandro, at may paghamak na sinabi niya, hindi mo maiisip, hindi ibig sabihin na hindi ito magagawa ng iba. Hindi dahil sa paghihikayat ni Mateo, hindi rin sana tayo nang huli ng mababanges na hayop nang hindi pinapansin ang ating mga buhay. Siyempre, hindi rin sana tayo makakakuha ng napakalaking benepisyo. Simula nang mapanood nila ang laban ni Mateo, nagsimula na silang dalawa ng isang nakakabaliw na pangangaso. Bagamat imposibleng maging katulad ni Mateo, madalas nilang itinutulak ang kanilang sarili hanggang sa kanilang limitasyon, at ilang beses na muntik ng mamatay. Sa 10 taon na ito, pareho silang nakagawa ng malaking pag-unlad. May motibasyon at walang motibasyon, magkaibang-magkaiba ang mga kalagayang iyon. Nagulat ang mahigit 10,000 tao sa plaza sa sinabi ng 2 taong ito hanggang sa sila ay napanganga ng hindi makatingin. Una, talagang naunawaan ni Mateo ang batas ng oras. Pangalawa, ang 400 hanggang 500,000 God of War points ni Mateo bawat taon na talagang nakukuha niya sa pangangaso niya mismo ng mababanges na hayop. Pangatlo, ang lakas niya ay kayang-kaya ng kapantayan sina Walter at Leandro. Masyadong nakakaantig ng damdamin ang balitang ito. Sa 10 taon na ito, palagi silang nanghuhusga batay sa mga numero. Hindi ito gaanong nakakagulat kumpara sa personal na pagpapaliwanag nina Walter at Leandro. Lumalabas na ang biglaang pag-aalburoto nina Walter at Leandro ay dahil pala kay Mateo. Ang lahat ng ito ay parang panaginip lamang. Paano nagkaroon ng ganito kalaking tao sa mundong ito? 10 taon. Gumamit si Mateo ng 10 taon at agad na winasak ang kanilang 1,000 taon ng pagsusumikap. Para silang lahat ng mga batang hindi mahuhulaan, mga pag-iral na kahit ang langit ay pinagseselosan. Pero, kung ang mga ito ay mga nilalang na kinaiinggitan kahit ng langit, ano? Si Mateo. Noong kinukutya nila si Mateo dahil sa pag-unawa sa batas ng oras, noong kinu-question nila na gumamit si Mateo ng panlilinlang, noong kinukutya nila si Mateo dahil sa labis na pagpapahalaga sa sarili niyang kakayahan. Pinagmamasdan sila ng langit at tumatawa. Hindi naman sa minamaliit ni Mateo ang sarili niyang kakayahan, talagang may talento siya para maunawaan ang batas ng oras. Hindi na ininde ni Walter ang pagkagulat ng lahat. Hinati niya ang karamihan at lumapit kay Mateo at nakangiting sinabi, tunay ngang walang kapantay ang talento ni nakababatang Crosswell. Hindi mo alam kung gaano kami nagulat nang makita ka naming nagpatupad ng batas ng oras noong araw na iyon. Ang batas ng oras ay kilala bilang numero 1 batas sa mundo. Bagamat kapantay ito ng batas spatial, ang kahirapan ng pag-unawa ay ilang beses na mas mahirap kaysa sa batas spatial. Kahit ang isang walang kapantay na henyo tulad ni Walter ay hindi rin ito kayang intindihin. Ngumiti si Mateo at sinabing, noong araw na iyon, naramdaman ko kayong dalawa na kapwa dawista. Pero noong mga oras na iyon, nakulong ito sa isang mabigat na pagkubkob at masyadong abala para bumati. Sana ay hindi sisihin ng kapwa dawista. Maganda ang impresyon ni Mateo kay Walter. Ito ay isang taong may kakayahang humawak ng malaking responsibilidad. Umiling si Walter at tumawa ng may pag-aalinlangan, anong sinasabi ng nakababatang Kuya Crosswell? Hindi ko rin itatanong ang tungkol sa mga puntos mo sa Diyos ng digmaan. Sama-sama nating hintayin ang paglabas ng gininto ang listahan ng Diyos ng digmaan. Ngumiti si Mateo habang tumatango. Sa sandaling iyon, may yumanig sa kawalan, isang dami ng mga pahina ang lumipad palabas sa huling pagkakataon. Naging pira-piraso ang paghinga ng lahat. Imposible. Imposible.
Kahit na ang mga puntos na ito ng Diyos ng digmaan ay nakuha mula sa kanyang tunay na lakas, imposible ring makakuha siya ng 510,000 puntos ng Diyos ng digmaan gamit ang kanyang ranggo. Sigaw ni Anton sa kanyang puso. Base sa sitwasyon ni Mateo noong mga nakaraang taon, imposibleng malampasan niya ang 500,000. Dahan daw ang binuklat ang mga pahina na nakaapekto sa puso ng bawat batang hindi mahulaan. Di nagtagal, isiniwalat ng mga pahina ang dulo ng malaking bato ng yelo. Isang malaking gininto ang pangalan ang lumitaw sa harap ng lahat. Ugong. Agad na umalangaw-ngaw ang sigawan sa plaza. Unang pwesto, Mateo. Nahijitin. Talagang nalampasan niya si Walter. Napakahirap isipin. Sa nakaraang taon, nakakuha pa nga siya ng 540,000 puntos ng Diyos ng digmaan. Paano? Paano niya nagawa iyon? Nakakabaliw. Nakakagulat. 10 taon lang ang ginamit niya. Tapos narating niya ang tuktok ng God of War Golden List. Tila may sumabog na bombang nuclear sa plaza. Sumabog ang lahat. Ang unang pangalan na lumabas sa pahina ay kay Mateo mismo. Noong nakaraang taon, mahimalang nakakuha si Mateo ng 540,000 puntos ng Diyos ng digmaan, at sa wakas ay umabot sa nakakakilabot na 4.37 milyon, na siyang nagpanalo sa Walter na napanatili ang unang pwesto sa loob ng 1,000 taon na may lamang na 30,000 puntos. Ang pagkabigla na dulot ng eksenang ito sa lahat ay talagang napakalakas. Tiningnan ni Anton ang pangalan sa pahina, pakiramdam niya ay nawalan siya ng malay habang bumubulong, paano ito posible? Paano ito posible? Kung walang daya, paano siya makakakuha ng 540,000 God of War points sa isang taon? 2,356. Pangalawang pwesto, si Walter, 4.34 milyong puntos ng Diyos ng digmaan. Pangatlong pwesto, si Leandro, na may 3.21 milyong puntos mula sa Diyos ng digmaan. Pang-apat na pwesto, si Bastien, na may 2.12 milyong puntos mula sa Diyos ng digmaan. Unti-unting nabubuksan ng gininto ang listahan ng Diyos ng digmaan, sunod-sunod na pangalan ang ipinapakita sa harap ng lahat. Sa wakas ay napagpasyahan na rin ang nangungunang 10 pangalan. May ilan na natuwa, may ilan na nagluksa. Dahil sa pag-akyat ni Mateo sa tuktok, natural lang na may mga taong natanggal. Sa gitna ng karamihan, ilang nakamamatay na tingin ang ibinato sa kanya. Siyempre, wala talagang pakialam si Mateo. Nang makita ang resultang ito, si Walter mismo ay labis na nagulat din. Hindi niya inaasahan na si Mateo pala talaga ang may gawa nito. 10 taon na ang nakalilipas, hindi kailanman nakapasok si Mateo sa God of War Golden List. Isang puwang na mahigit 4 na milyon ang naabutan ng ganoon lang kadali. Sa totoo lang, medyo may sama pa rin ng loob ang puso niya. Nakababatang Kuya Croswell, nakakuha ka pala ng 540 God of War points nitong nakaraang taon. Tumingin si Walter kay Mateo at bulalas. Kahit nakahanga-hanga ang ilang daang libo kada taon, ang biglaang pagsabog na ito noong nakaraang taon ay malinaw na lumampas pa rin sa inaasahan ng lahat. Sabi ni Mateo, mayroon na naman akong mga bagong kaalaman ngayong taon, kaya naman naglakbay ako papunta sa Celestial Beast Plain. Doon ako nakakuha ng mahigit 500,000 God of War points. Nanginig ang buong katawan ni Walter at huminga siya ng malalim habang sinasabing, pumunta ka sa Celestial Beast Plain. Ano? Siya. Pumunta talaga siya sa Celestial Beast Plain. Baliw talaga siya. Ang Celestial Beast Plain ay ang gitnang rehiyon ng Myriad Beast Battle Plain. Ang bawat isa sa mababangas na halimaw ay walang kapantay ang lakas. Maaari talaga siyang bumalik ng buhay mula roon. Hindi naman sa walang nang ahas na pumunta sa Celestial Beast Plain, pero walang sino man ang maaaring pumunta doon. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, lahat ay nagpakita ng labis na pagkagulat. Napakalawak ng sakop ng Myriad Beast Battle Plain. Ngunit habang papalapit sa gitnang rehiyon, mas lumalakas ang mababangas na halimaw. Bukod pa rito, ang mababangas na halimaw sa gitnang rehiyon ay siksikan. Ang pagnanais na sumugod sa gitnang rehiyon mula sa paligid ng Myriad Beast Battle Plain ay isang imposibleng gawain. Kahit si Walter ay hindi rin kayang gawin iyon.
Siya at si Leandro ay patuloy ding pumasok sa gitnang rehiyon ngunit nabigo rin silang makarating sa Celestial Beast Plane sa huli. Pero naabot ito ni Mateo. Sa katotohanan, bago siya ibinalik ngayon lang, sumasailalim pa rin siya sa isang laban ng buhay at kamatayan sa Celestial Beast Plane. Biglang naintindihan ng lahat kung bakit nagagawang pumailang lang ni Mateo sa bilis na 400 hanggang 500,000 puntos ng Diyos ng digmaan bawat taon. Dahil kayang sumugod sa Celestial Beast Plane, ito mismo ay nagpapakita na ng maraming problema. Sa katotohanan, malaki rin ang naging pag-unlad ni Mateo sa loob ng 10 taon na ito. Mapasword daw man o formation daw, o spatial law o time law, mayroon siyang napakalalim na pag-unawa. Sa ilalim ng ganitong uri ng matinding labanan, muling nahukay ang kanyang potensyal. Bukod pa rito, pagkatapos niyang maalagaan ang isang kaeg, magpapatuloy siya sa pagsulong hanggang sa marating niya ang Celestial Beast Plane. Gayunpaman, ang lakas ng mababangas na halimaw sa Celestial Beast Plane ay talagang pambihira rin. Maging siya ay nakaramdam din ng matinding pagod. Kung hindi dahil sa kanyang spatial law na nakarating sa ika-8 ranggo sa huling sandali, hindi rin imposibleng madapa siya sa labanan at makabalik sa Cloud 8 City. Kakaiba ka talaga. Gusto ko talagang malaman kung anong klaseng hangganan na ang narating mo ngayon. Sabi ni Walter nang may mapait na ngiti. Magkakaroon ng pagkakataon, nakangiting sabi ni Mateo. Nagtinginan ng lahat na parang halimaw na nakatingin kay Mateo. Hindi talaga tao ang lalaking ito. Habang ang lahat ay sumisigaw ng may paghanga, biglang may yumanig sa kawalan. Isang malaking hola ang bumukas mula sa langit at nakalutang sa ere. Sa sandaling ito, malinaw na nakikita ng milyon-milyong hindi mahuhulang mga bata sa Primeval War Realm ang napakalaking holang ito. Sandaling nabalot ng gulat ang buong paligid. Ano na naman ba ang pinapatugtog nito? Hindi pa kaya tapos ang kompetisyon sa henyo ngayon? Hindi ba't sinasabi na hanggat nakapasok ang mga tao sa top 10, lahat sila ay makakakuha ng mga mana? Hindi kaya ganito. Kasabay ng pagkagulat ng lahat, ang mga figure ni Mateo at ng iba pa ay unti-unting naging ilusyon lamang. Nang lumitaw silang muli, nakarating na sila sa hola. Marami ring mga estranghero ang sabay-sabay na lumitaw. Nang sumulyap ako, 1,000 tao lang ang naroon. Ang nangungunang 10 tao sa bawat lungsod ay nagtipon-tipon sa hola. Songit. Bumantong hininga ng malamig ang lahat. Kung pagsasama-samahin ang nangungunang 1,000 na tao, siguradong magiging mainit ang labanan. Bigla, isang boses ang lumabas mula sa kawalan. Ito ay eksaktong boses ng Heavenly Emperor Profound Secrets. Ito na ang huling pagsubok ninyo, isang labanang nakakulong. Sa pagkakataong ito, walang mga paghihigpit. Ilabas ninyo ang lahat ng inyong kakayahan, at pain ang mga taong nakapaligid sa inyo. Ang huling taong nabubuhay ay makakakuha ng pinakamataas na mana. Ang susunod na 10 tao ay makakakuha ng pinakamataas na mana. Ang iba pang mga tao ay makakakuha ng isang ordinaryong mana. Ngayon, magsisimula na ang pagpatay. Ang boses ng Heavenly Emperor Profound Secrets ay parang dumadagandong na kulog na sumasabog sa pandinig ng lahat. Gayunpaman, ang mga batang iyon na hindi mahuhulaan ay malinaw na hindi handa. Maging si Mateo ay nagulat din. Narinig niya si Youngson na nagsabi noon na mayroong 10 nangungunang mana, ngunit hindi niya alam na mayroon pa ring pinakamataas na mana. Iniisip kung anong uri ng nakakatakot na pamana ang tinaguri ang kataas-taasang manang ito. Gayunpaman, 1,000 sa mga mahuhusay at di mahulang bata ang nagtitipon sa iisang holo ngayon. Ito ay talagang magiging isang nakakatakot at madugong labanan. Hindi ko akalain na nakakaisip pala ng ganoong kalaking ideya ang Heavenly Emperor Profound Secrets. Gayunpaman, lubos na naunawaan ni Mateo. Dahil sa hinaharap, tiyak na makakaranas ng ganitong uri ng senaryo ang mga batang ito na hindi mahuhulaan. Sa oras na iyon, maaaring makatagpo sila ng mas marami at mas malakas pang mga powerhouse ng Divine Race. Ang ganitong klaseng santukan, ituring mo na lang itong isang paunang sulyap. Kahit mamatay na sila sa nakakulong na labanan ngayon, maaari pa rin silang mabuhay muli. Ngunit sa hinaharap, kapag nakaharap nila ang mga makapangyarihang nilalang na may banal na lahi, hindi na sila mabubuhay muli.
Ang kaunting paghahanda pa ay itinuturing na may proseso ng pag-aangkop ng maaga, tama ba? Lumingon si Mateo kay Walter sa tabi niya at hindi niya napigil ang matawa habang sinasabi, alam mo, sabi ko nga magkakaroon ng pagkakataon, di ba? Tumawa ng malakas si Walter at sinabing, hindi ko inaasahan na ganito kabilis. Sige, hayaan mong maranasan ko kung anong karapatan mong maglakad sa Celestial Beast Plane. Sa sandaling ito, napuno ng diwa ng pakikipaglaban si Walter. Kahit alam niyang napakalakas ni Mateo, at alam din niyang maraming kahangahangang kakayahan si Mateo, mayroon pa rin siyang sariling pagmamalaki. Mayroon din siyang lubos na tiwala sa sarili. Kaya naman, hindi niya inakalang matatalo siya kay Mateo. Kung sino ang mas malakas at kung sino ang mas mahina, ay kailangang lumaban bago pa man malaman ng isa. Sa tabi, inikot ni Leandro ang kanyang mga mata at sinabing, kung gayon, kayong dalawa ang mag-away. Hindi ako sasali. Hindi ako ang katapat ni Walter. Kapag natalo ka, tayong dalawa ang mag-away. Biglang may sumigaw mula sa tabi nila. Mayroon na palang isang taong namatay. Biglang dumating ang labanan. Sa isang iglap, nagsimulang magliyab ang apoy ng digmaan sa loob ng hola. Putok, putok, putok. Sumabog ang mga alon ng nakakatakot na alon ng enerhiya sa loob ng hola. Malinaw na espesyal ang pagkakigawa sa holang ito. Kahit na 1,000 batang hindi mahuhulaan ang maglaban ng walang humpay, hindi rin nila nagawang basagin ang holang ito. Sa oras na ito, ilang mga batang hindi mahuhulaan sa di kalayuan ang nakakita na mababa ang cultivation realm ni Mateo. Agad silang tumakbo palapit sa kanya. Brata, hindi ko talaga alam kung paano ka nakapasok. Masyadong mahina ang lungsod mo. Kaya ka na nga pala pinapaalis. Isang batang hindi mahulaan ang ngumiti ng masama at sumugod kay Mateo. Gayunpaman, natuklasan niya sa kanyang pagkasindek na ang kanyang list ng pagsulong ay lalong bumagal ng bumagal, lalong bumagal. Nanliit ang kanyang mga mata, at napasigaw siya sa gulat, batas ng panahon. 2,357. Bigla, isang malamig na liwanag ang lumitaw sa paligid ni Mateo. Puchi! Hindi man lang tiningnan ni Mateo ang lalaking iyon at ang katawan niya ay nakatusok na sa isang salon, parang nauubos na ang lahat. Sa kabaligtaran, nanikip ang mga mata ni Walter. Walang kahirap-hirap na natalo ni Mateo ang isang nangungunang 10 makapangyarihang manlalaro. Talagang napakalakas. Sa Cloud8 City, napanganga ang mga tao, habang nakatingin sa eksenang ito ng may gulat sa mga mukha. Napakalakas. Napakalakas niya na nasa top 10. Pinatay niya ang kalaban nang hindi man lang siya tinitingnan. Batas ba iyan ng panahon? Tunay ngang karapat-dapat na maging isang kataas-taasang batas. Talagang napakalakas nito. Gaano ba kalakas ang kasalukuyang lakas ni Mateo? Base sa hitsura niya, mukhang makikipaglaban siya kay Walter. Lahat ay may mga tingin ng pananabik. Gusto talaga nilang tingnan kung sino ang mas malakas at kung sino ang mas mahina sa pagitan ng dating numero 1 at ng kasalukuyang numero 1. Bagamat makapangyarihan ang batas ng panahon, naranasan naman ni Walter ang ilang taon ng pagsasanay na ito. Hindi rin nila kayang husgahan kung gaano siya kalakas. Malalaman lang ang lahat pagkatapos ng laban. Tutal, si Walter ay 3 minor realm na mas mataas kaysa kay Mateo. Tunay ngang kahahanga ang batas ng oras. Tumawa ng malakas si Walter, dahilan para biglang mamulaklak ang presyo ng isang 8th Firmament Heavenly Emperor. Sa loob ng 10 taong ito, si Mateo ay nakipaglaban ng walang humpay. Sa kasalukuyan, ang kanyang kaharian ay lalong bumuti at maihahambing na sa 5th Firmament Heavenly Emperor. Sa mga batang hindi mahuhulaan, lalo na sa mga nangungunang 1,000 na ito, kahit kalahati ng isang menor de edad na realm lower ay nakamamatay din. Pero hahamunin ni Mateo ang 8th Firmament Heavenly Emperor Walter gamit ang isang cultivation realm ng 5th Firmament Heavenly Emperor. Pero, walang nakaramdam na may mali. Ang daming kahangahangang plano ni Mateo. Bigla na lang, 5 uri ng kapangyarihan ng batas ang biglang bumaba, na bumuo ng isang perpektong saradong siklo sa paligid ni Walter. Nanliit ang mga mata ni Mateo at nagulat siyang sumigaw, pinagsasama-sama ang 5 batas ng elemento. Sinunod nga ni Brother Juan ang payo mo.
Tumawa ng malakas si Walter at sinabing, hindi naman sa sumunod ako sa sarili kong payo. Wala lang talaga akong pagkakataong ipakita iyon. Ang 5 batas ng elemento, kahit isa lang ay baliwala. Ito ang pinakasimpleng kapangyarihan ng batas, ang nauunawaan ng karamihan sa mga martial artist ay 1 o 2 sa mga batas ng 5 elemento. Ang mga may mas malalakas na talento ay makakaintindi ng 3 uri. Sa katunayan, ang Stella na nakita na ni Mateo noon, ay lubos na may talento, nauunawaan ang lahat ng batas ng 5 elemento. Pero madali ang pag-unawa, habang mahirap ang fusion. Sa kagustuhang pagsamahin ang 5 batas ng elemento sa isa, ito ay isang bagay na mas mahirap kaysa sa pag-akyat sa langit. Ang hirap ay hindi mas mababa kaysa sa pag-unawa ni Mateo sa 2 dakilang kataas-taasang batas. 5 elementong pinagsasama-sama, ang kapangyarihan ay hindi magiging mas mababa sa kataas-taasang mga batas. 5 elemento, na nagtutulungan at nagpipigil sa isa't isa. Kung maaari itong pagsamahin sa isa, magagawa nitong magpatuloy sa isang walang katapusang siklo. Iisang kaisipan, iisang mundo. Ito ay lubos na makapangyarihan. Bukod pa rito, nararamdaman ni Mateo na ang 5 kapangyarihan ng batas ni Walter ay lubos na balanse. Ang 5 uri ng kapangyarihan ng mga batas na ito, naroon ka sa akin, ako sa iyo. Walang kahit kaunting kalabisan. Maituturing na perpekto ang ganitong uri ng pagsasama ng 5 elemento. Biglang kumunat ang noo ni Mateo at sinabing, malamang ay higit pa rito ang 5 element laws ni Brother Juan, di ba? Ngumiti si Walter at sinabing, tama. Ang batas ko sa tubig, batas sa apoy, at batas sa kahoy ay umabot na sa antas ng pinagmumulan. Kapag nasira na ang balanse ng 5 elemento, ang lakas nito ay magiging mas mababa kaysa ngayon. Kaya naman, halos wala nang silbi sa akin ang 3 batas na ito. Maging si Mateo ay huminga rin ng malamig na hangin. Akala niya noong una ay naiintindihan ni Walter ang 1 o 2 source powers. Hindi niya inaasahan na 3 uri na pala ang naunawaan niya. Balang araw, kung mauunawaan niya ang 5 dakilang kapangyarihan ng pinagmulan ng sabay-sabay, at muling makamit ang balanse ng 5 batas ng elemento, magiging lubhang nakakatakot iyon. Huminga ng malalim si Mateo at sinabing, si Croswell na ito ang nagmaliit sa mga bayani ng mundo. Ang talento ni Brother Juan ay walang katulad simula pa noong unang panahon. Ang mas bibihira pa ay ang malawak na konsiderasyon ni Brother Juan at kayang tingnan ang mundo. Napakahirap talagang makuha. Ngumiti si Walter at sinabing, nakababatang Kuya Croswell, huwag mo akong masyadong pagselusan. Sa talento, sino ang makakapantay sa iyo? Nako, batas ng panahon. Matagal nang sinubukan ng Juan na ito, pero sumuko pa rin ako sa huli. Ngayon, dahil pinagsasabay ng nakababatang Kuya Croswell ang oras at espasyo, ang lakas mo sa pakikipaglaban ay walang kapantay. Tama na ang usapan, lumaban na tayo. Napuno rin ng matayog na damdamin si Mateo at tumawa ng malakas habang sinasabing, hahaha, halika at lumaban. Sa oras na ito, naging gulo na ang hola. Napakagulo na ng lahat ng dako. Pero isa lang ang nasa mata ng dalawang ito. Isang kayamanang pagoda ang biglang lumitaw sa kamay ni Walter. Para lamang makita ang kanyang ekspresyon na naging seryoso, ang aura ng kayamanang pagoda ay pumailan lang sa kalangitan, at biglang bumagsak patungo kay Mateo. Ang bilis ay hindi kapani-paniwalang mabilis. Naging matindi ang tingin ni Mateo, biglang umangat ang pormasayon ng mga espada, sinalbong ang treasure pagoda. Boom! 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 Ang labanan ng dalawang tao ay nagbigay ng isang malakas na ingay. Isang sunod-sunod na malakas na alon ng enerhiya ang dumaloy sa kanilang dalawa. Walang sino man ang nangahas na lumapit sa kanila. Sa loob ng hola, ang mga hindi mahuhulang batang iyon ay nanginginig sa takot, piniling lumayo sa 2 taong ito ng may kamalayan. Hindi napigilan ng isang batang hindi mahulaan ang pagmumura, nako, ang lakas talaga ng 2 to. Pareho silang nasa top 10, hindi lang kaunti ang agwat. Iyong gumagamit ng sword formation, akala pa rin niya madali siyang apihin ngayon, hindi niya inaasahan na ganito pala siya kalakas. Buti na lang at hindi ako nakagalaw.
Sa pamamagitan ng batas ng panahon na sinamahan pa ng dalawang dakilang kapangyarihan ng pinagmulan, ang batang ito ay sadyang kakaiba. Isa pa, nariyan ang isa pang lalaki. Nakamit niya talaga ang perpektong balanse ng 5 elemento. Hindi talaga tao ang dalawang ito. Kahit saang lungsod pa iyon, napakalaki rin ang agwat sa pagitan ng nangungunang 10 lungsod. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang nangungunang 3 o nangungunang 2 ay isang echelon. Nahahati pa nga ito sa 2 o 3 echelon sa likuran. Kung tungkol sa kung gaano kalakas ang numero 1 manlalaro ng bawat lungsod, malalaman lamang ito pagkatapos ng kompetisyon. Ngunit ang away nina Walter at Mateo ang nagpaunawa sa kanila ng pagkakaiba. Sa gitna ng magulong larangan ng digmaan, isang itim na figure ang nakatayo sa ere, na may lakas ng kidlat sa kanyang katawan na umaalon ng walang tigil. Walang nangahas na lumapit sa taong ito. Napakalakas ng kapangyarihan ng kidlat sa kanyang katawan. Kahit ang isang hanggal ay mahuhulaan din na ang taong ito ay ang kahalili ni Dao Ancestor Lightning, si Ben. Naakit na ang tingin niya sa mga titig ni Walter at Mateo. Hey! Hindi ko talaga inaasahan na bukod sa atin, may isa pang lalaking kayang kalabanan si Walter na lumabas. Napakalakas ng batang ito. Mukhang napakahirap ng posisyon ngayon. Isang binata na nakasuot ng mahahabang damit na kulay itim at parang tinta ang nagpaypay sa kanyang pamaypay, at dumating sa tabi ni Ben. Ang iba ay natatakot kay Ben, ngunit tila wala siyang pakialam. Ang binatang ito na nagpapaypay sa kanyang pamaypay ay si Noble Carefree, si Tanji, na kasing sikat nina Ben at Walter. Malamig na sumangot si Ben at sinabing, akin ang pinakamataas na posisyon. Walang sino man ang makakaagaw nito. Hindi magagawa ito ni Walter, at hindi mo rin magagawa. Tumawa si Tanji at sinabing, Ben, lagi ka namang ganyan. Sino ang makakarating sa huling posisyon ng kataas-taasang kapangyarihan ng hindi umaabot sa dulo, sino ang makakaalam? Naging malamig ang tingin ni Ben, at biglang bumuhos ang aura sa kanyang katawan habang seryosong sinasabi, mukhang gusto mo akong suntukin. Itinabi ni Tanji ang kanyang pamaypay at nakangiting sinabi, labanan, natural lang na lumaban. Pero bago ito, hindi ba dapat linisin muna natin ang mga basurang ito? Isa pa, yung dalawang iyon, hindi ba't mabuting hayaan muna silang mag-away? Binawi ni Ben ang kanyang aura at malamig na sinabi, man, may katuturan ang sinabi mo. Swoosh! Pagkatapos magsalita, biglang nawala ang kanyang figure, ang kanyang bilis ay hindi moari. 2,358. Sa loob ng hola, kumidlat ng walang humpay. Sa mga lugar na nadadaanan nito, maririnig ang panaghoy. Karapat-dapat si Ben na maging kahalili ng Ancestor Lightning. Ang kakayahang linangin ang pinagmumula ng kidlat sa ganitong antas ay talagang bihirang makita. Ang mga batas ay may mga pagkakaiba sa kahit-jitin, ngunit kasabay nito ay nakadepende rin ito sa kung paano ito ginagamit ng isang tao. Ang mga taong nagal inang ng kataas-taasang mga batas ay maaaring hindi maging mas malakas kaysa sa mga nagal inang ng mga ordinaryong batas. Ngunit malinaw na natamo ni Ben ang tunay na pamana ng Ancestor Lightning, ang paglalapat ng pinagmumula ng kidlat sa isang transcendent na kaharian. Gayunpaman, lahat sila ay nasa top 10 powerhouses sa anumang antas. Lalo na ang nangungunang 3 sa iba't ibang lungsod, lahat ng iyon ay mga nilalang na may lubhang nakakatakot na lakas. Ang pagiging mapang-iping ni Ben ay pumukaw din ng pagkasuklam ng ilang mga may kapangyarihan. Napakatindi ng tukso ng pamanang ito. Sino ba ang hindi gugustuhing makuha ang pinakamataas na mana? Kahit hindi nila makuha ang pinakamataas na mana, maganda pa rin ang pagkakamit ng 10 pangunahing pamana. Kaya naman, natuklasan ng ilang makapangyarihang kumpanya na may mali at mabilis na nagtatag ng isang offensiba at depensibong alyansa. Sa madaling salita, sa loob ng napakalaking hola ay nahulog sa isang lubhang magulong sitwasyon. Ngunit habang lumiliit ang bilang, lalong tumitindi ang sitwasyon ng labanan. Dahil ang mga nanatili ay pawang mga eksperto sa mga eksperto. Maging si Ben ay labis ding nabigla ng sabay-sabay na makaharap ang ilang magagaling na manlalaro. Hahaha, ang galing. Nakababatang Kuya Croswell, dapat mo na ring ilabas ang tunay mong kakayahan.
Sabi ni Walter sabay tawa ng malakas. Ngumiti rin si Mateo at sinabing tunay ngang kahanga-hanga si Brother Juan. Dahil ganoon nga, hindi na itatago ng Crosswell na ito ang mga kakayahan ko. Dito sa banda, ang dalawang tao ay naglaban ng labis-labis. Pero hanggang sa puntong ito, pareho silang hindi na ilalabas ang kanilang tunay na lakas at pareho silang nagsusubok sa isa't isa. Gayunpaman, ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay nalampasan na ang karamihan ng mga taong naruroon. Sa Cloud8 City, si Anton ay natulala sa pagkamangha noon pa man. Nang makita niya ang laban ni Walter at Mateo ay sa kanya lang nalaman kung gaano kaitikot ang lakas ni Mateo. Ang kasalukuyang Mateo ay mahigit 10 beses na mas malakas kaysa sa Mateo noon. Lalo na't hindi pa nagagamit ni Mateo ang batas ng oras at espasyo. Noon lang niya naunawaan kung gaano katawa ang ilang taon ng pagtatanong. Sa gitna ng karamihan, ang ekspresyon ni Kyler ay napakapangit din habang sinasabi niya, talagang binulag ang mga mata kong parang aso. Paano ako nabulag ng obsesyon noon para hamanin ang kakatwang ito? Sumulyap si Moren sa kanya at galit na sinabi, kung alam mong bulag ka, magbago ka ng ugali sa hinaharap, at tumigil ka na sa paggawa ng gulo. Nasa loob ito ng Prival War Realm. Kung nasa labas lang ito, matagal ka nang namatay ng 10 beses. Ganoon din ang naramdaman ni Kyler at paulit-ulit na tumango at sinabing, tama ka. Hindi na ako dapat basta-basta magmukhang prominenteng tao sa hinaharap. Nako, hindi mo talaga mahusgahan ang isang libro batay sa pabalat nito, at ang dagat ay hindi masusukat gamit ang isang bushel. May mga taong talagang hindi dapat magalit. Noon niya lang nalaman kung anong klaseng kakatwang si Mateo. Ang 1,000 taon ay hindi naging mahaba o maikli. Ang pag-unlad ni Mateo sa loob ng 1,000 taon na ito ay maihahalin tulad lamang sa salitang nakakatakot. Nakalimutan na mabilis na lumago ang kanyang nasasakupan, ang kanyang kapangyarihan sa mga batas ay sumulong pa nga sa napakalaking bilis. At hindi pa niya na ipapakita ang tunay niyang kakayahan. Ang galaw niya. Gagamitin ni Walter ang ultimate move niya, ang 5Chi Day Origin. Hindi ko talaga alam kung anong klaseng realm na ang narating ng galaw niya. Diyos ko, ang lakas ng galaw na ito ay higit sa 10 beses na mas malakas kaysa ngayon. Ang pressure na ito, sa isabog lang sa hola. Ang perpektong pagsasama ng 5 elemental na batas ay talagang nakakatakot. Sa gitna ng hiyawan ng lahat, biglang tumaas ng ilang antas ang kahangahangang aura ni Walter. Sa itaas ng kanyang ulo, isang talulot ng bulaklak na may 5 kulay ang tahimik na umusbong at naging hugis. Kinontrol ni Walter ang yaman ng pagoda, ang bulaklak na may 5 talulot ay umiikot ng walang pahinga. Ang eksenang ito ay mukhang napakaganda. Pero bawat makapangyarihang tao sa hall ay nakaramdam ng mapanganib na aura. Maraming mga powerhouse, kahit na ang mga powerhouse na nasa top 3, ay pawang nagbigay ng malaking puwang, sinasadyang dumistansya sa dalawa. Maging ang mga mata ni Ben ay bahagyang kumurap, halatang gulat na gulat. Sa nakalipas na 1,000 taon, ang lakas ni Walter ay hindi lang bumuti ng kaunti. Ang kanyang Major 5 Elemental Fusion ay lalong naging malakas. Nang makita ni Mateo ang eksenang ito, nanliit din ang kanyang mga mata. Napakalakas talaga nitong si Walter. Hindi pa na ipapatupad ang hakbang na ito, ngunit wala namang anumang kapintasan. Ang labanang ito ay isang mahirap na laban, walang pagkakataong makakuha ng anumang kalamangan sa pamamagitan ng panlilinlang. Nagising ang kanyang mga iniisip at biglang nagbago ang porma sayo ng espada. Wala lang malaking pagbabago ang pagbabagong ito sa paningin ng iba. Nagbago ba ang porma sayon? Mukhang hindi gaanong kahanga-hanga. Ang kaunting pagbabagong ito, makakaligtas kaya ito sa ilalim ng atake ng 5 Chi Day Origin. Ito na ba ang huling tagumpay ni Mateo? Mukhang hindi naman ganoon kalaki. Kahit na gumamit siya ng batas ng oras, imposible ring maging napakalakas, di ba? Ang lakas ng porma sayo ng espada ay hindi ganoon ka-intuitive. Pero kapag ang isa ay nasabit sa porma sayo ng espada, nakakatakot iyon. Hindi maintindihan ng mga naroon ang kilos ni Mateo. Naramdaman lang nila agad na kaya nitong ipagtanggol ang sarili laban sa galaw ni Walter. Tunay na porma sayo ng espada ng Nirvana.
Ito ang pinakabagong naunawaang pormasayo ng espada ni Mateo. Sa pamamagitan din ng pag-asa sa eksaktong hanay ng pormasayo ng espadang ito, kaya ni Mateo na pumatay sa Celestial Beast Plane, at nakakuha ng mahigit 500,000 puntos ng Diyos ng digmaan sa huling sandali, na nakagawa ng isang pagbabalik na hindi kapanipaniwala. May isip ng isa kung gaano kalakas ang pormasayo ng espadang ito. Sa nakalipas na 1,000 taon, lalo na nitong nakaraang 10 taon, ang pinagmumula ng sword daw at formation daw ni Mateo ay muling bumuti ng malaki. Sa isang labanan, lubos na pinag-isa ni Mateo ang dalawang dakilang kapangyarihang ito ng pinagmulan at ang batas ng oras at espasyo, na lumikha ng set na ito ng True Nirvana Sword Formation. Ang kapangyarihan ay lubhang nakakatakot. Hindi rin maintindihan ni Walter, ngunit likas niyang naramdaman na tila mas malalim pa ang pagbabago ni Mateo. Sa sobrang lalim, hindi niya maipaliwanag. Pero naunawaan niya na imposibleng umasa si Mateo sa isang ordinaryong galaw para harapin ang kanyang 5G Day origin. Malalaman niya kung gaano kalakas pagkatapos niya itong subukan. Kaagad, hindi na rin siya nagatubili, at hinikayat ang kayamanang pagoda. 5 talulot ng bulaklak ang gamulong na parang gulong at lumipad patungo kay Mateo. Sa isang iglap, pakiramdam ng lahat ay parang pinagdikit ang langit at lupa. Ang 5 elemento ay nakabuo ng napakaraming bagay sa mundo. Perpektong ginamit ni Walter ang 5 batas elemental, hindi ba't kinakatawan nito ang buong mundo? Hindi nagatuli si Mateo, biglang kumilos ang True Nirvana Sword Formation, na bumuo ng sarili nitong mundo. Ugong. Sa sandaling nagbanggaan sila, parang nagsimulang yumanig ang mundo. Nagsimulang manginig ng malakas ang buong hola. Maraming mga batang hindi mahuhulaan ang kasalukuyang nasa gitna ng matinding labanan. Kahit na nakaiwas na sila sa malayo, apektado pa rin sila ng lindol na ito. Wala silang oras para lumaban kahit kaunti at direktang nalunod sa nakapangangilabot na enerhiya, namamatay hanggang sa hindi na sila makahinga ng maluwag. Nanliit ang mga mata ni Walter, hindi niya inaasahan na ang hindi kapansin-pansing pormasayo ng espada na ito ay talagang napakalakas. Pantay na tugma. Kaagad, hindi na siya nang ahas na maging pabaya, ang banal na diwa ay muling sumusulpot ng walang kabuluhan. Ang umiikot na gulong na may 5 elemento ay nagsimula ng magkahiwa-hiwalay pagkatapos ng banggaang ito. Pagkuha ng napakaraming daw. Umungol ng malakas si Walter, ang 5 napakalaking talulot ng bulaklak ay agad na nabulok at naging libu-libong maliliit na talulot. Lumiit ang mga mata ni Mateo, ang lakas ng galaw na ito ay ilang beses na mas malakas kaysa kanina. Ang mga nabubulok na talulot na ito ay tila magulo at hindi sistematiko, ngunit ang totoo, bawat 5 talulot ay bumubuo ng isang maliit na saradong loop. At sa pagitan ng bawat saradong siklo, mayroong isang mahiwagang uri ng kapangyarihang umaakit. Nagbubunga ito ng napakaraming daw. Bahagyang dumilim ang tingin ni Mateo, gumagalaw ang kanyang katawan. Agad siyang lumabas at pumasok sa gitna ng hindi mabilang na mga talulot ng bulaklak. 2,350. Sa isang iglap, nalunod si Mateo sa 5 talulot. Sa katunayan, maging ang kanyang pormasayo ng espada ay nalubog din. Napaawang ang bibig ng lahat at may gulat sa mga mukha. Pwede pa rin ba itong patugtugin ng ganito? Hindi ba't kamatayan ito na parang panliligaw? Dahil sa napakaraming daw, malalampasan lamang ito sa pamamagitan ng lakas. Kung may mga depekto man ang ginawa ni Walter, natural lang na kayang lutisin ito ni Mateo sa pamamagitan ng kanyang talino. Pero walang anumang kapintasan ang ginawa ni Walter. Perpekto ito hanggang sa wala ng kahinaan na maaaring samantalahin. Kung gayon, gaano kakilakilabot ang kapangyarihan ng pangunahing bahagi ng galaw na ito. Bahagyang ginagamit ang utak para mag-isip at maiintindihan ng isa. Boom! 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 Sa gitna ng mga talulot ng ulan na pumuno sa kalangitan, isang serye ng mga malalakas na tunog ang umalangaw-ngaw. Hindi makita ng mga tao ang figure ni Mateo, isa-isang linya lamang ng liwanag ng espada ang kanilang nakita na lumilitaw at muling nawawala sa loob. Pero nang makita ni Ben ang eksenang ito, naging matalim ang kanyang tingin. Napakalakas na batang to, na agad mong nakita kung saan ang problema sa isang tingin lang.
Ang galaw na to ni Walter ay nagdudulot ng napakaraming daw, gustong-gusto itong basagin, pero galing lang sa loob. Kahit ganito ang ginagawa mo, mas malaki rin ang panganib. Pero, ito lang ang tanging pagkakataon. Gulat na sabi ni Ben. 5 elemento ang umuunlad sa Dao, patuloy na pagpaparami sa walang katapusang pagkakasunod-sunod. Iyan ang kapangyarihan ni Dao, kahit na ang Dao na iyon ay lumiit ng hindi mabilang na beses. Ang lakas ni Walter ay hindi nakasalalay sa kung gaano kalakas ang kanyang opensibong kapangyarihan, kundi sa kung gaano siya kawalang kupa sa kanyang baluti. Kahit gaano ka pa kalakas na parang bagyo, paano mo masisira ang Dao ko? Sa mga mahuhusay at di mahulang batang ito, kung pag-uusapan kung kaninong opensibong kapangyarihan ang numero 1, tiyak na si Ben iyon. Pero kung pag-uusapan kung sino ang pinakamahirap pakisamahan, siguradong si Walter iyon. Maging si Ben ay hindi rin ang ahas na gumawa ng hakbang laban kay Walter. Sa kagustuhang talunin si Walter, maaaring makalusot gamit ang lakas, tulad ng isang martial artist ng Dave Realm na pilit na gumagamit ng cultivation realm para supulan siya ng mahigpit. O kaya'y gumuho ito mula sa loob. Napakalinaw na nakita ni Mateo kung saan nakasalalay ang problema sa isang sulyap. Pero ibang usapan ang makakita sa loob. Ibang usapan din kung maglalakas loob siyang pumasok. Ang puso ng hakbang na ito ay hindi isang bote na nababasag sa isang dampi lamang, kundi ito ay makapangyarihan hanggang sa mawala ng pag-asa ang mga tao. Maraming malalakas at di mahulang mga bata ang nagbibigay pansin sa sitwasyon ng labanan dito. Nang makita ang eksenang ito, bawat isa sa kanila ay labis na nagulat. Talagang patay na si Mateo sa pagkakataong ito. Pinapaunlad niya ang napakaraming Dao para bumuo ng sarili nitong mundo, hindi ba't paghahanap ng kamatayan para sa kanya ang makapasok sa mundo. Hey, si Walter pa rin talaga ang mas malakas sa isang antas. Mukhang ang pagkakaroon niya ng napakaraming puntos mula sa Diyos ng digmaan ay dahil lamang sa pormasayo ng espada. May mali. Bakit ko nakikitang lalong nagiging seryoso ang ekspresyon ni Walter? Natural lang na maramdaman ng mga kumakain ng melon na hindi nakakaintindi ng katotohanan na napakakalokohan ng ginawa ni Mateo. Lakas ang nagtakda ng abot tanaw. Kahit na silang lahat ay mga batang hindi mahuhulaan, ang agwat sa pagitan ng mga makapangyarihang ito sa lungsod at ng mga makapangyarihang nasa loob ng hola ay napakalaki. Boom! 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 Ang mga tunog ng pagsabog ay lalong lumakas, at lalong nakapangangilabot. Ang nakakayanig na tunog na iyon ay tila sunod-sunod na hampas ng martilyo, na tumatama sa puso ng mga tao. Biglang nayanig ang lupa at noga ang mga bundok. Ang hindi mabilang na mga talulot na iyon ay biglang sumabog sa oras na ito, at nagkapira-piraso. Ang nakapangangilabot na alon ng enerhiya ay tuluyang lumabas mula sa hola at umabot sa Primeval War Realm. Agad-agad, gumuho ang mga bundok at nahati ang lupa. Ito ang kapangyarihan ng isang powerhouse sa antas ng Heavenly Emperor. Ang kapangyarihang ito ay talagang nakakatakot. Bumuga si Walter ng sariwang dugo, at mahinang umungol, habang ang kanyang katawan ay lumilipad paatras. Samantala, 10,000 guhit ng liwanag ng espada ang lumabas, na bumubulag sa mga mata ng lahat. Iyan ang pormasayo ng espada ni Mateo. Napabuka ang bibig ng lahat, habang nakatingin sa eksenang ito ng may gulat na mga mukha. Mateo, nanalo siya. Maging ang mga tulad ni Ben at Tanji ay may gulat ding ekspresyon sa kanilang mga mukha. Walang mag-aakalang talagang natalo si Walter. Isa pa, napakabilis niyang natalo. Ang kasalukuyang si Mateo ay tila medyo gusot, ang mga sugat sa kanyang katawan ay nakakagulat na makita. Sa mga kasamahan niya, sa mga kayang magtulak sa kanya hanggang dito, si Walter pa rin ang nauna. Nakakakilabot na pormasayo ng espada. Perpekto mong pinagsanib ang dalawang dakilang pinagmumulan at ang mga batas ng oras at espasyo. Tiyak na magniningning ang pormasayo ng espadang ito sa hinaharap. Ano ang pangalan nito? Napahawak si Walter sa kanyang sugat at tumingin kay Mateo habang gulat na sinasabi. Kanina lang, ginawa na niya ang lahat para patayin si Mateo. Ngunit sa kasamaang palad, ang kapangyarihan ng pormasayo ng espada ni Mateo ay masyadong malakas. Depensa man o opensa, napakalakas nito.
Ang pinagmumulan ng sword daw ay isa sa mga batas na isa sa iilan na may pinakamataas na kapangyarihang pang-opensa sa simula pa lang. Ang mga batas ng oras at espasyo ay perpektong pinagsama rin sa loob, pati na rin ang pagpapahusay ng pinagmumulan ng formation daw. Masyadong malabo, masyadong mabilis, at mabangis ang galaw na ito. Isang galaw na walang kalaban-laban sa parehong ranggo. Kung hindi dahil sa tatlong maliliit na kaharian na mas mataas kaysa kay Mateo, matagal na sana siyang talo. Hindi niya matatanggap kahit isa sa mga suntok ni Mateo. Kailangan malaman ng isa, tatlong maliliit na realm ng Heavenly Emperor Realm, gaano kalaki ang agwat na iyon. Ang hindi pag-uusap tungkol sa tatlo, kundi isa lang, ay isang napakalaking bangin para sa mga ordinaryong tao. Pero nilundag ni Mateo ang tatlong maliliit na kaharian at tinalo ang nangungunang henyo, si Walter. Paano silang hindi magugulat sa eksenang ito? Ang liwanag ng espada ay nagtagpo at tahimik na lumipad sa paligid ni Mateo. Ngumiti si Mateo at sinabing, ang pormasyong ito ay tinatawag na tunay na nirvana. Tumawa ng malakas si Walter at sinabing, haha, tunay na nirvana sword formation, magandang pangalan. Umaasa ako na ang set na ito ng sword formation ay makapagtatanggol sa dignidad ng ating sangkatauhan. Naging malungkot ang ekspresyon ni Mateo, at seryoso siyang tumango at sinabing, gagawin ng Crosswell ang lahat ng aking makakaya. Kapatid na Crosswell, dito na matatapos ang ating laban. Paano? Maliwanag, hindi talaga silang dalawa ang nagtakda kung sino ang mananalo. Sa hakbang na ito kanina, natalo ni Mateo si Walter. Pero kilalang kilala si Walter na mahirap pakisamahan. Hindi ganoon kadali para kay Mateo na gustong patayin si Walter. Pinahahalagahan nilang dalawa ang isa't isa at natural lamang na hindi nila gustong pagdesisyonan ang buhay at kamatayan ngayon. Sa ganoong paraan, mamimiss nila ang mga pamana. Haha, dapat ganoon nga. Kung mamamatay tayo ngayon, hindi ba't magiging isang malaking trahedya ito sa buhay? Tumawa ng malakas si Walter at sinabing. Sa oras na ito, halos kalahati pa lang ng mga powerhouse ang natitira sa loob ng hola. Bumaba rin ng bumaba ang bilang ng mga namamatay. Ang mga powerhouse mula sa lahat ng lugar ay halos nasa isang labanan. Ang mga mahihinang iyon ay halos natalo na sa isang round pa lang. Ang mga natitira ay pawang mga makapangyarihang nilalang. Nang makitang lumingon si Mateo, ang mga makapangyarihang taong malapit sa kanya ay nagbago ng ekspresyon, at dali-daling umatras. Malinaw, natakot sila. Masyadong malaki ang kaguluhang dulot ng paghaharap ng dalawang tao kanina. Kahit na sinuri nila ang kanilang sariling konsensya at nadama na sila ay napakalakas, hindi rin sila ganoon kalakas. Bukod pa rito, labis silang nag-aalala sa True Nirvana Sword Formation. Malakas ang True Nirvana Sword Formation ngunit kung gaano kalakas, tanging si Walter na personal na nakaranas nito ang makakaalam. Paano nagawa ng iba na hawakan si Mateo? Nang makita ang mga nakakatakot na anyo ng iba, hindi napigilan ni Mateo na mawala ng malay. Hindi nagustuhan ni Mateo ang ganitong pakiramdam. Kahit na pinatay niya ang mga taong ito, hindi pa rin sila tunay na mamamatay. Kaya niyang hamanin ang malalakas, pero kung tungkol sa mahihina, hanggat hindi sila lumalapit at ginagalit siya, hindi talaga siya makakakilos ng maayos. Tutal, ito rin ang kanilang pag-asa. Ito ang pag-asang makakuha ng mana. Kung hindi, bakit pa nila kailangang mag-away ng matindi rito? Nagkibit balikat si Mateo at sinabing, ituloy niyo na. Magpapahinga muna ako sandali. Kung may gustong pumunta at patayin ako, malugod kayong inaanyayahan na pumunta rito. Pagkatapos magsalita, umupo siya nang nakakross ang mga paa at agad na bumalik ang kanyang sigla. Nagpalitan ng tingin ang iba at hindi mapigil ang hindi makapagsalita. Masyadong matigas ang posture ng lalaking ito, di ba? Pero naglakas loob ba silang umakyat at hamanin si Mateo? Hindi sila naglakas loob. 2,306 na po. Ako si Hani ng lungsod ng Jingnan, humihingi ng gabay mula sa mga matatalinong galaw ni Brother Crosswell. Habang ang lahat ay nag-aalangan at hindi umaabante, isang figure ang dumating hindi kalayuan sa harap ni Mateo at hinamon si Mateo. Siya ay bukas at matapat at hindi biglang sumusugod ng palihim. Mukha siyang isang matuwid na Ginoo.
Pero may mapanghamak na tingin si Tanji habang sinasabi, gumawa pa rin ng hakbang ang mapagkunwaring ito sa huli. Pero maganda rin ang ganito. Makikita na naman natin ang kaibuturan ng batang ito. Maraming taong nakakakilala kay Hani ang pawang may mapanghamak na tingin sa kanilang mga mukha. Ang pagkilo sa oras na ito ay malinaw na pagnanais na samantalahin ang kalagayan ng mga tao. Gayunpaman, sa ilalim ng ganitong uri ng laban ng buhay at kamatayan, tila hindi rin ito nabigong sumunod sa mga patakaran. Alinman sa dalawa, ito ay isang labanang walang anumang mga patakaran. Basta't mapatay ng isa ang kalaban, ayos na. Hindi alintana kung palihim kang umatake, o sinamantala ang kahirapan ng iba. Iminulat ni Mateo ang kanyang mga mata, sumulyap sa kabilang panig, at dahan-daang tumayo. Sige, magkunwari ka na lang na magturo, sabi ni Mateo nang may magaan ng ngiti. Maganda ang dating ni Hani habang pinagsalikop ang kanyang mga kamay at nakangiting sinabi, napakahusay ng porma sayon ng espada ni Brother Croswell, kailangan mong magpakita ng kaluwagan. Pero sa kaibuturan ng puso niya, malamig siyang ngumisi ng walang katapusan. Naisip ni Hani sa sarili niya, nagdulot siya ng napakalaking kaguluhan ngayon lang. Malaki talaga ang nagastos ng batang ito para sa banal na asensya. Sapat na ang tiyempo kung haharapin ko siya sa oras na ito. Basta't mapatay ko siya, ako ang magiging henyo na mas mataas kaysa kay Walter. Nagulat si Mateo, at medyo naguluhan. Magpakita ng kaluwagan. Nagbibiro ka ba? Sa ngayon, isa itong laban ng buhay at kamatayan. Pero nang makita ang mabait na anyo ng kabilang panig, napangiti na lang siya at sinabing, ang buhay at kamatayan ay nakasalalay sa tadhana, kung gayon ang bawat isa ay umaasa sa sarili niyang kakayahan. Hindi niya pinatay si Walter. Una, dahil pinahahalagahan nila ang isa't isa. Pangalawa, ang pagpatay kay Walter ay nangangailangan ng malaking enerhiya, mas malaki ang natamong pinsala kaysa sa natamong pinsala. Pero hindi ibig sabihin nito na gagawin din niya ang pareho sa iba. Dahil naparito siya upang humamon, kailangan niyang maging handa sa kamatayan. Itinuring din si Mateo na nagpaalala ng mataktika sa kabilang panig. Ngunit sa paningin ni Hani, ito ay naging sarkasmo. Gayunpaman, pinanatili niya pa rin ang kanyang kilos at nakangiting sinabi, haha, ayos lang yan. Ilang sandali lang ang nakalipas, masaya pa rin siyang nagsasalita. Sa sumunod na segundo, isang mapaminsalang suntok na ang iginawad niya. Halos agad-agad, dumating na ang malabagyong atake ni Hani. Bilang numero 1 sa Jingnan City, natural na hindi na kailangan pang palawakin ang lakas ni Hani. Daang saber na Samsara. Ang kapangyarihan ng batas ni Hani ay ang pagsasanib ng batas ng Sable at Samsara, ang kapangyarihang napakalaki. Makalangit na daw Samsara, nais kong mabuhay ka, mabubuhay ka. Gusto mo nang mamatay, mamamatay ka. Agad na nilamon si Mateo ng nakakatakot na liwanag ng saber. Ang buong pagkatao ni Mateo ay lumubog sa dagat ng mga espada. Natural lamang na hindi isang baguhan si Mateo. Matagal nang gumagana ang True Nirvana Sword Formation, ang apat na dakilang kapangyarihan ng mga batas ay naging libu-libong liwanag, sabay-sabay na sumalubong sa walang katapusang mga ilaw ng talim ni Hani. Sandaling nagsanib puwersa ang mga ilaw ng sable at mga imahe ng espada, at mga batas. Ang nakakatakot na alon ng enerhiya ay halos agad na kumalat sa buong hola. Ngunit habang tumatagal ang kanilang pag-aaway, lalo namang nabahala si Hani. Bagamat ang kanyang kapangyarihan sa batas ay hindi kasing lakas ng kay Walter, kabilang sa mga nangungunang henyo, ito ay napakalakas na rin. Nakipaglaban ang lalaking ito kay Walter at malinaw na nasa mahirap na sitwasyon siya. Kaya paano niya nagagawang magkaroon pa rin ng ganito kalaking banal na diwa? Tila bumagsak sa kumunoy ang kanyang mga imahe ng sable nang nasa loob siya ng True Nirvana Sword Formation, kaya hindi niya nagawang manakit kay Mateo. Sa sandaling ito lamang niya lubos na naunawaan kung gaano kalakas ang taong Samaire sa pag-unlad ni Walter ng napakaraming daw. Matagal nang nakatuon ang atensyon ni Ben at ng iba pa sa labanan dito. Nang makita ang unti-unting pagkatalo ni Hani, hindi nila maiwasang mabigla ng husto. Sigurado siyang hindi sila nagpigil ng mag-away sina Walter at Mateo ngayon lang.
Masasabing ang labanang iyon ang pinakamataas na antas ng labanan sa loob ng hola. Ang pagkonsumo ng ganitong antas ng labanan ay maaaring ilarawan gamit ang nakakatakot. Natural lang na hindi iisipin ni Ben na hindi na kayang lumaban si Mateo. Pero hindi niya inakala na ang lakas ng pakikipaglaban ni Mateo ay kayang mapanatili pa rin ng ganito kalakas. Kailangang malaman ng isa, si Hanyi ay hindi basta-basta Tom, Dick, o Harry. Ang unang pwesto ng bawat lungsod, bawat isa sa kanila ay isang napakalakas na henyo. Bagamat labis na hinamak ni Tanji at ng iba pa ang ugali ni Hanyi, hindi nito napigilan silang kilalanin ang talento ni Hanyi. Bago ito, hindi rin siya nakaranas ng anumang matinding labanan. Pero ngayon, gusto niyang samantalahin ang laban ni Mateo at hayaan ang sarili na mahulog sa pagiging pasibo. Di nagtagal, ang kanyang mga Saberlights ay tuluyang pinigilan ni Mateo. Mula sa kanyang walang hanggang panunupil noong simula, hanggang sa kasalukuyang kahinaan at walang kinang na anyo, hindi ito nagtagal. Nasa nakataya na ang buhay at kamatayan. Lalong lumakas ang pagkabigla sa puso ni Hanyi, at sumigaw siya ng malakas, mahusay ang kakayahan ni Brother Crosswell. Inaamin ng tao na ito ang pagkatalo. Brother Crosswell, sana'y maawa ka. Pero hindi man lang ito pinaniwalaan ni Mateo at malamig na sinabi, pasensya na. Sa isang labanang may hangganan ng buhay at kamatayan, saan galing ang awa? Bukod pa rito, sa sandaling kumilos ang iyong iginagalang na sarili, isa na itong labanang may hangganan ng buhay at kamatayan. Ngayon, nagmamakaawa kang magpakita ako ng kaluwagan, hindi ba't huli na ang lahat? Hindi rin tanga si Mateo. Maaari bang pareho ang sparring at ang pagnanais na mabuhay ng mag-isa? Parang isinugol agad ng lalaking ito ang buhay niya pagkalapit niya. Malinaw na gusto niya ang buhay niya. Maingat ang mga iniisip ni Mateo. Paano niya hindi masasabing ang lalaking ito ay dumating para samantalahin ang kahirapan ng iba? Akala niya ay kakatapos lang niya ng isang matinding labanan at pakiramdam niya ay madali siyang apihin. Hey, paano nagkaroon ng ganitong kalaking baritilyo? Sumigaw si Hanyi, kapatid na Crosswell, si tao na ito ay. Paano niya nagawang makinig kay Mateo na magsalita ng walang katuturan? Hinimok niya ang True Nirvana Sword Formation at direktang pinatay ang lalaking ito. Lumalabas na ito pala ang tunay na lakas ni Mateo sa pakikipaglaban. Masyadong makapal ang kanyang banal na diwa. Matapos dumaan sa ganoong kalaking labanan, mayroon pa rin siyang nakakatakot na lakas. Kilala ko si Hanyi, kahit hindi siya kasing lakas ni Walter, para gustuhin ni Walter na talunin siya, hindi rin naman ganoon kadali. Masyado talagang malakas si Mateo. Sa wakas ay naiintindihan ko na kung paano niya nalampasan si Walter sa loob ng 10 taon. Dahil sa makapal na banal na atensya na tulad niya, kasama ang kanyang porma sayon ng espada, isa lamang itong makinang pamatay. Nagkaroon ng matinding pagkabigla sa Cloud8 City. Pagkatapos lamang nilang maranasan ang matinding labanang ito, saka lamang nila lubos na napaniwala na umaasa si Mateo sa sarili niyang lakas upang malampasan si Walter. Siya, ang numero 1 taong ito, ay lubos na karapat-dapat. At ang labanang ito ay tunay ding ikinagulat ng lahat ng mga henyo sa hola. Ngayon, sino pa ang nang-ahas na maging bulag at sumubok na manamantala? Kahit ang mga tulad ni Ben at Tanji ay hindi rin nang-ahas na basta-basta humakbang pasulong. Tiwala silang hindi sila matatalo kay Mateo, pero paano kung matalo sila? Ang kanilang layunin ay ang pangwakas na sukdulang mana, at hindi ito ang magpasikat ng panandaliang katapangan. Kaya naman, pinili ng lahat na huwag pansinin si Mateo ng may dituwirang pag-unawa. Sa pagkakataong ito, talagang naibalik ni Mateo ang kanyang sigla ng may kapanatagan ng loob. Kasabay ng paglipas ng panahon, ang sitwasyon ng labanan sa loob ng hola ay lalong naging mabangis. Patuloy na bumaba ang mga bilang. Mula 500 hanggang 400, pagkatapos ay sa 100. Sa wakas, ilang dosenang tao na lang ang natitira. Ang natitirang ilang dosenang tao ay pawang mga nangungunang grupo ng mga henyo. Ang lakas ng bawat isa ay napakalakas. Siyempre, sa mga taong natitira, ang karamihan ay pawang mga taong nakakuha ng unang pwesto sa kani-kanilang mga lungsod.
Gayunpaman, mayroon ding mga pagkadismaya. May mga taong inambush, at pagkatapos ay namatay dahil sa pagod. Ngunit sa mga nanatili, malinaw na walang mahina. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.